Si Yoshio Kobayashi ay isang bata na may sakit na ina na may autoimmune disease at isang mapang-abusong ama. Ang kanyang ina ay orihinal na walang kakayahan na magkaanak, gayunpaman, nang ipanganak si Yoshio, ang kanyang sakit ay lumala. Sinubukan ng kanyang ama na alagaan ang kanyang asawa at dinala siya sa ospital, na kalaunan ay humantong sa kanyang pagkapuno ng kanyang nakatambak na pagkadismaya at galit kay Yoshio. Dahil sa pagtrato ng kanyang ama, si Yoshio ay nagdusa ng maraming taon ng pang-aabuso, kaya naman lumaki siyang walang malasakit at may pag-aalinlangan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Isang gabi, pumasok ang kanyang ama sa kanyang silid na may hawak na kutsilyo na may galit na galit sa kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Yoshio nang maramdaman niya ang takot na tumagos sa kanyang mga buto. Habang inihahampas ng kanyang ama ang kutsilyo sa kanya, napaatras si Yoshio sa inaasahan ang pinakamasama, ngunit sa halip na maramdaman ang malamig na talim sa kanyang balat, nakarinig siya ng isang buntong hininga. Kahit papaano ay nagawa ng kanyang ina na kaladkarin ang sarili papasok sa silid, napadpad siya sa daanan ng kutsilyo upang protektahan ang kanyang anak. Ang puso ni Yoshio ay lumubog nang makita niya ang dugo ng kanyang ina na tumalsik sa mga dingding. Siya ay dumating upang protektahan siya, isinakripisyo ang kanyang sarili sa isang sandali ng lubos na katapangan. Ilang saglit lang matapos ang aksidenteng pagtapos ng kanyang ama sa kanyang ina, pinalibutan siya ng isang makapal na madilim na hamog, umiikot na parang unos, at sa isang iglap bumulusok ito sa kanyang ama, na labis na nagpadaig sa kanya. Ang lalaking nagdulot ng labis na sakit at takot ay natupok ng mismong kaguluhan na kanyang nilikha. Nawala ang lahat sa isang kisap mata ni Yoshio, ngunit nagkaroon din siya ng kapangyarihang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman, gayunpaman, pakiramdam niya ay wala pa rin itong halaga at kinasusuklaman ang kanyang buhay. Tumalon si Yoshio mula sa rooftop na umaasang babagsak siya sa sahig, ngunit pinalibutan siya ng kakaibang hamog, pinapagaan ang pagkahulog. Sinubukan din niyang tusukin ng tipak ng salamin ang sariling lalamunan, gayunpaman, nabasag ito bago pa man ito dumampi sa kanyang leeg. Umiiyak si Yoshio na nagpapahayag ng sukdulan pagkadismaya at kalungkutan dahil hindi siya pwedeng masawi. Sa gabi, nagkulong siya sa isang sulok ng isang abandonadong gusali ng makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Isang lalaki na nagngangalang Hanzo ang sumusubok na kausapin siya, ngunit ang tanging magagawa niya ay sumigaw dito na iwan siyang mag-isa. Biglang, isang aso, ang isang hinahanap ni Hanzo, ay tumakbo papunta sa kanya. Ang hindi inaasahang paggalaw ng aso ay bumulaga kay Yoshio, at bago pa siya makapag-react, umikot ang mapanganib na hamog sa paligid niya, at mabilis na tinapos ang aso. Si Yoshio ay natakot sa nangyari, ngunit iginiit niya na hindi niya ito kasalanan, at mabilis na tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana ng gusali. Nang maglaon, nahanap muli ni Hanzo si Yoshio sa parehong lugar, ngunit sa pagkakataong ito ay nag-aalok siya ng mga bulaklak sa asong hindi niya sinasadyang napaslang. Sinubukan niyang tumakas mula kay Hanzo, ngunit sa kanyang pagtataka sinundan siya ni Hanzo. Pagkatapos ng mahabang pagtugis, sa wakas ay tumigil sa pagtakbo si Yoshio. Binigyan siya ni Hanzo ng maiinom, ngunit sa sandaling ihagis niya ito sa kanya, nag-react ang hamog, na pagkakamalang banta ito at sinira ito sa hangin. Sinabi ni Hanzo kay Yoshio kung gaano kastig ang kanyang kapangyarihan, ngunit kinontra niya ito, ipinaliwanag kung gaano niya ito kinasusuklaman dahil ang gusto lang niya ay masawi. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap sa pagitan ng dalawa, umalis kaagad si Hanzo pagkatapos makakita ng usok sa di kalayuan. Nakita ni Yoshio ang wallet ni Hanzo sa lupa, at nagpas siyang habulin siya sa nasusunog na gusali upang ibalik ito. Sa loob ng gusali, nakita niya ang isang manggagawa na natrap sa ilalim ng mga debris kasama si Hanzo. Sinubukan ng manggagawa na humingi ng tulong sa kanya, ngunit tumanggi si Yoshio sa takot na baka mapaslang ng hamog ang manggagawa. Nagalit ang manggagawa sa tugon ni Yoshio, at binato siya ng isang wrench para lamang sa kanyang mapanganib na hamog na hatiin ito sa kalahati, na nagpapadala ng isa sa mga piraso na lumipad pabalik sa manggagawa. Si Hanzo at ang manggagawa pagkatapos ay pinalaya ang kanilang mga sarili mula sa debris, gayunpaman, kaagad pagkatapos, ang manggagawa ay nagalit na nagsasabi ng masama kay Yoshio at sinasabi sa kanya na masawi. Sumigaw si Yoshio na iyon lang ang sinusubukan niyang gawin. Nagpasya si Yoshio na tulungan sila sa kabila ng nangyari. Sinira niya ang pader na nagpapahintulot sa kanila na makalabas. Agad na tumakbo ang manggagawa, ngunit kinilala ni Hanzo ang tulong ni Yoshio at inalok siyang sumali sa kanilang detective club.
Kasama ang imbitasyon, nangako si Hanzo sa kanya na gagawa siya ng paraan para mapagbigyan ang hiling niya, ang masawi. Sa sandaling iyon, ang isa pang pagsabog ay yumanig sa pabrika, ngunit ang hamog ni Yasho ay nagtatanggol sa kanya mula dito. Isang ligaw na piraso ng metal gayunpaman ay dumapo sa kanyang kamay, na ikinagulat niya na nagkaroon ng isang sugat. Pagkalipas ng ilang sandali, si Ares ay nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan at binalaan si Yasho na umatras na misinterpret kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Hanzo na magpaliwanag, ngunit ang mapanganib na hamog ni Yasho ay nakita ito bilang isang banta at umatake patungo sa robotak na binti ni Ares. Si Yasho ay nabigla sa nangyari at tumakbo palayo. Si Yasho ay nagpalipens ng gabi sa loob ng isang Ferris wheel cabin. Nagising siya at ang mapanganib na hamog sa paligid niya ay hiniwa ang isang insekto sa kalahati, na nag-trigger ng mga alaala ng nangyari noong nakaraang araw. Pagkatapos ay hinalungkat niya ang basurahan na naghahanap ng pagkain. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng vending machine at ginamit ang wallet ni Hanzo para bumili ng pagkain. Sinundan siya ni Hanzo at nakita niya si Yasho na awkward na sinusubukang kainin ang pagkain gamit ang kanyang mga kamay, na pagkatapos ay nasira at natapon. Si Hanzo pagkatapos ay nagpahayag ng kanyang sarili habang tumatawa, nag-aalok kay Yasho na kung tutulungan niya siyang sundan ang lalaki para sa misyon ng club, bibigyan niya si Yasho ng pagkain. Habang tumatakbong magkasama, mabilis na napagod si Yasho. Sinabi ni Hanzo kay Yasho na kung gusto niyang masawi ng husto, maaari lang siyang huminto sa pagkain, ngunit ipinaliwanag ni Yasho na kung hindi siya kakain, ang mga bagay na tulad ng ipis ay ipipilit sa kanyang lalamunan dahil hindi siya nasasawi. Sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon kung saan sinusubaybayan ng dalawa ang isang lalaki na nagpapadala ng mga banta ng kasawian. Ang kasintahan ng lalaki ay pumunta sa Boy Detectives Club na humihiling sa kanila na mag-imbestiga, dahil naniniwala siya na ang kanyang kasintahan ay maaaring may balak na pumaslang ng isang tao. Si Yasho, na hindi interesado sa misyon ay lumabas sa banquet hall para kumain. Habang nagpapakasasa siya sa pagkain, nahanap siya ni Hanzo na umiinom ng sopas at agad itong isinuka. Nagbabala si Yasho na may isang bagay sa sopas na hindi dapat kainin. Mas maraming tao ang pumapasok sa hall kasama ang nobyo ng babae, at inakusahan siya ni Hanzo ng paglalagay ng lason sa sabaw. Ipinagtanggol ng lalaki ang kanyang sarili, ngunit ang pag-iling ni Yasho ng ice cooler ay nagdulot ng ingay na katulad ng tunog ng isang vending machine mula kanina. Nag-trigger ito ng realization kay Hanzo tungkol sa isang tawag na ginawa niya kanina. Mabilis siyang lumabas ng silid kasama si Yasho na sumusunod sa likod, ngunit sa kalagitnaan ng pasilyo, huminto si Yasho, kumain na siya at hindi na niya naramdaman ang pangangailangan na magpatuloy sa pagtulong. Sinubukan siya ni Hanzo na sunggaban, ngunit ang hamog na nakapaligid kay Yasho ay nagpalihis sa kanyang kamay. Sa pakikibaka, naputol at nahulog ang kwintas ni Hanzo sa sahig. Sinubukan ni Yasho na ibalik ang kwintas ni Hanzo, ngunit napunta sila sa mga pintuan ng bulwagan at napansin na iinuman na ng doktor ang tubig na may lason. Sinira ni Yasho ang pinto at naputol ang pagtatangka ng doktor na uminom. Tinapon ng doktor ang baso sa tabi nang sumigaw si Hanzo na ito ay lason. Di nagtagal, nahuli ni Hanzo ang babae, na isiniwalat na inupahan niya ang Boy Detectives Club upang tiktikan ang kanyang kasintahan at i-frame siya para sa pagpaslang. Siya ang lumalason sa tubig sa lahat ng panahon, na nagbabalak na tapusin ang doktor. Habang ang katotohanan ay dumating sa liwanag, sinubukan ni Yasho na ibalik ang kwintas ni Hanzo, ngunit sinabi sa kanya ni Hanzo na itago ito, opisyal na tinatanggap siya sa Boy Detectives Club. Sa loob ng Boy Detectives Club, nalaman ni Yasho na ang club ay isang grupo ng mga kabataan, mahuhusay na detective na humaharap sa iba't ibang kaso na binabayaran ng mga sibilyan. Ang club ay pinamumunuan ni Azaki at ang mga miyembro nito ay kinabibilangan ni Hanzo, ang field detective, si Ares ang utak at communication specialist, at si Nora, ang eksperto ng club sa mga computer at system. Habang nakaupo si Yasho sa opisina ng club, sinasamantala ni Hanzo ang pagkakataon na subukan ang hanay ng hamog na hadlang ni Yasho. Pagkatapos ng ilang obserbasyon, napagpasyahan ni Hanzo na ang hamog ay nagti-trigger kapag may lumapit sa loob ng 30 cm kay Yasho. Ipinahayag ni Ares ang kanyang pag-aalala tungkol sa potensyal na panganib ng kapangyarihan ni Yasho, at sumang-ayon si Nora, ngunit tiniyak ni Hanzo sa kanila na hanggat nananatili sila sa kanilang distansya, dapat itong maging maayos.
Sa sandaling iyon, isang matandang babae ang pumasok sa club na humihingi ng kanilang tulong sa paghahanap sa kanyang nawawalang anak. Sumabad si Yasho, malupit na nagtanong kung bakit hindi na lang siya masawi kung siya ay nagdurusa ng labis. Ang club ay nabigla sa kanyang sinabi, ngunit sa huli, si Yasho ay atubiling dinala sa investigasyon. Nang maglaon sa kotse ni Aris, napatid si Yasho at hindi inaasahang nag-trigger muli ang hamog. Nasira ng hamog ang mga dokumentong nakuha nila mula kay Aris tungkol sa nawawalang anak ng matandang babae. Sinimula ni Aris na tawagan si Yasho na pabigat sa koponan, pinapuna siya sa pagiging isang panganib sa kanyang hindi makontrol na kapangyarihan. Hindi matanggap ni Yasho ang pagpuna at nagpas siyang tumakas. Sinusubaybayan siya ni Hanzo gamit ang isang GPS, ngunit sinabi sa kanya ni Yasho na pabayaan siya. May nadatnan silang grupong nag-aaway sa ilalim ng hagdanin. Nakita ng dalawa ang pagkakataong tanungin sila tungkol sa kaso ng nawawalang tao, ngunit walang pakialam ang grupo. Nagsisimula silang magtapon ng basura sa kanila habang sumisigaw na umalis na sila. Iminumungkahi ni Yasho na magpatuloy sila, ngunit bago sila umalis, ipinakita sa kanila ng isa sa mga lalaki ang isang poster para sa isang support group, na nagpapahiwatig na maaaring naroon ang nawawalang tao. Dumating sina Yasho, Aris, at Hanzo sa support building sa tulong ni Nora, na nagbigay sa kanila ng kinakailangang impormasyon. Pinupuri ni Hanzo si Yasho para sa kanyang tulong, ngunit nag-aalinlangan pa rin si Aris at itinatakwil ang papuri. Itinuturing niya pa rin si Yasho bilang isang liability kaysa sa isang asset, at iginiit na nakatuon sila sa paghahanap ng mga sagot at hindi nag-aaksaya ng oras sa hindi kinakailangang papuri. Iminungkahi ni Aris na umakyat sila sa pader para makapasok. Habang ginalugad nila ang gusali, napasandal si Yasho sa dingding, na aksidenteng naging sanhi ng pagkabasag nito ng hamog at nakita ang isa pang silid. Nakita nila ang isang lalaki na nakaupo sa isang upuan at nagsimulang maghinala sa kanya. Nagpasya silang harapin siya, ngunit tumawag ng seguridad ang lalaki. Sa parehong sandali, ang dalawa ay tumakas, nagtago sa likod ng isang pader upang makatakas. Sa lalong madaling panahon nalaman nila na ang buong pasilidad ay itinayo para sa iligal na pagpupuslit ng organ, na pinamumunuan ng isang medikal na tagasuri. Hindi sigurado si Yasho sa plano at gustong malaman kung ano ang nasa isip ni Hanzo. Gayunpaman, lumalabas na nasa sabik si Hanzo. Isa itong pagkakataon para labanan ang security team, at gusto niyang malaman kung si Yasho ay nasa parehong pahina niya. Ipinadala ni Hanzo ang kanyang boomerang sa bubong, na nabasag ang salamin at pinapayagan ang kwago ni Nora na pumasok. Pinabagsak ni Yasho ang ilan sa mga lalaki at kinuha ang ebidensya. Pagkatapos ay tumalon siya sa gusali kasama ang ebidensya. Sa lalong madaling panahon, ang misyon ay nalutas na natagpuan ni Aris ang nawawalang anak, at nahuli ng mga pulis ang mga miyembrong sangkot sa iligal na pagpupuslit. Nang maglaon ng gabing iyon, muling nagsama-sama ang mga miyembro ng club sa kanilang opisina. Patuloy na ipinapahayag ni Aris ang kanyang mga alalahanin tungkol sa hindi makontrol na kapangyarihan ni Yasho, at nag-aalala pa rin na baka hindi sinasadyang masaktan niya ang isang tao. Ngunit pinutol ni Azaki ang argumento at pumanig kay Yasho. Itinuro niya na, hindi tulad ng iba, si Yasho ay sumunod ng maayos sa mga patakaran ng Boy Detective Group, kaya nararapat siyang manatili sa club. Si Yasho ay nasa isang tawag kay Hanzo, at siya ay naiirita na ang iba pang mga miyembro ng club ay muling nasubaybayan ang kanyang lokasyon gamit ang GPS. Pagkatapos ay inutusan ni Aris si Yasho na sundan siya sa club. Si Yasho, kasama ang mga miyembro ng club, ay nanunood ng video mula kay Tyrone, na dumukot ng isang pulis para painugan ang club. Pagkatapos ay sinabi ni Azaki sa club na tatanggi siyang kunin ang kaso maliban kung lalahok din si Yasho. Gayunman, sinabi ni Yasho sa kanila na napupuot siya sa pulisya at walang pakinabang ang pagpapanatiling buhay ng mga tao. Galit na tinanong siya ni Aris kung wala bang kabuluhan sa kanya ang buhay ng tao. Kung saan sinagot ni Yasho na napakaraming tao pa rin sa mundo. Naputol ang argumento nang magpasya si Azaki na kunin ang kaso. Pagkatapos ay nakipagpustahan siya kay Yasho, nag-aalok na bibilhan siya ng mga hamburger at beef bowl kung tutulong si Yasho na lutasin ang kaso kasama si Aris. Si Yasho at Aris ay nag-team up at tumungo sa ilalim ng lupa, habang gumagamit ng device si Hanzo para manatiling nakikipag-ugnayan sa kanila. Nang magsimulang maglakad si Yasho sa kabilang direksyon, tinawag siya ni Aris na iniisip na mali ang kanyang dinadaanan.
Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Yasho na pamilyar siya sa ruta. Maya-maya lang ay naramdaman nilang may papalapit. Gumagamit na siya ngayon ng invisible na payong para magtago, ngunit kapag damapo ang isa sa mga yosi ng mga kasabwat sa hamog ni Yasho, nahati ito sa dalawa, na nagpapaalerto sa kasabwat. Sumiklab ang isang labanan, at pinanood ni Yasho si Ares na ngayon ay mabilis na pinapaslang ang isa sa mga umaatake, na humanga sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, kalaunan ay natamba si Ares gamit ang isang tubo, at si Yasho ay nakatayo sa harap niya. Nang magkamalay si Ares, ipinaliwanag ni Yasho na sila ay kinulong sa ilalim ng lupa ng kanilang mga kaaway. Tinanong ni Ares kung bakit hindi na lang tumakas si Yasho kanina, at casual na tumugon si Yasho na madali siyang makakalusot sa pader. Ngunit pagkatapos ng 3 pagtatangka, nabigo ang kanyang hamog na masira ang pinto. Pagod na si Yasho at umupo upang magpahinga, na nag-trigger kay Ares na sigawan siya upang patuloy na sumubok. Tahimik na sinabi ni Yasho na si Ares ang walang silbi bilang tugon sa pagkadismaya ni Ares. Biglang bumuhos ang tubig sa gusali. Habang napuno ng tubig ang silid, hinimok ni Ares si Yasho na tumakas muna at bigyan ng babala ang iba tungkol sa peking mapa. Nag-aalangan si Yasho na umalis, ngunit tiniyak ni Ares na makakahanap siya ng ibang paraan para makalabas. Habang umaakyat si Yasho sa hagdan patungo sa mas mataas na lugar, iniisip ni Ares kung paano hindi man lang nagtanong si Yasho tungkol sa kanyang nasugatan na binti na nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-aalala para sa kanyang kapakanan. Samantala, sina Hanzo at Katsuda ay nakatagpo ni Yasho, na ngayon ay nakatakas sa silid at bumagsak sa sahig. Hinahabol niya ang kanyang hininga matapos itulak ang sarili sa tubig. Napansin ni Hanzo ang kanyang pagkapagod, kaya't lumapit siya upang pakinggan ang kanyang sinasabi, ngunit si Yasho ay masyadong pagod upang umupo at hindi sinasadyang dumulas sa tubig. Sa sandaling iyon, ang mga kasabwat ni Tyrone, na nakatakas sa mga motorbike sa kaparehong daanan, ay umapak sa kanilang preno upang makaiwas sa kanya, na naging dahilan upang sila ay tumilapon mula sa kanilang mga motorbike. Nang magkamalay si Yasho, ang isa sa mga motorsiklo ay umikot nang wala sa kontrol at nabangga siya. Ang kanyang mist power, gayunpaman, ay nag-activate na naghiwa-hiwa ng motor sa dalawa. Habang pinupuno ng usok ang hangin mula sa sirang motorbike, si Tyrone ay pinapanood si Yasho na lumabas na hindi nasaktan at hindi nababalisa. Gamit ang kaguluhan, sinamantala ni Hanzo ang pagkakataong iligtas ang mga bihag. Kapag ligtas na ang lahat, tinutuya ni Tyrone si Azaki, na tinatawag si Yasho na isang magandang laruan. Biglang sumagot si Azaki na wala sa kanyang mga detective boys ang mga laruan, isang pahayag na nagpangiti kay Tyrone nang makita niya si Yasho na mahimbing na natutulog, pagod sa mga pangyayari. Ginagantimpalaan ni Azaki si Yasho ng mga hamburger para sa kanyang tungkulin sa misyon, na tapat sa kanyang pangako. Nang magpasalamat si Hanzo kay Yasho sa pagliligtas sa buhay ni Ares, hindi ito nauunawaan ni Yasho, na iniisip na ang pasasalamat ay para sa pagkain. Habang pabirong nagkukunwaring binubuksan ni Hanzo ang pangalawang pakete ng mga burger, kinuha ito ni Yasho, at sinabing sa kanya lahat ang pagkain. Tumalon si Yasho mula sa rooftop sa pang-apat na pagkakataon kung saan kinukunan ni Hanzo ang buong pagtalon. Bumagsak siya nang hindi nasaktan, hindi pa rin nasasawi salamat sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Casual na iminumungkahi ni Hanzo na dapat tumira si Yasho sa lugar ni Azaki, dahil marumi ang Ferris wheel cabin na kasalukuyang tinutulugan niya. Pero tinitigan lang siya ni Yasho, sinasabing umalis na siya sa pwesto niya. Pagkatapos ay tinanong ni Yasho kung talagang seryoso siya sa pagpaslang sa kanya. Tumanggo si Hanzo na sinasabing pinag-iisipan niya ito. Bumalik sa detective club nang matapos ni Hanzo ang kanyang tawag kay Ares, tinawag siya ni Yasho para sa pagsisinungaling. Siya ay naiinis na ang pangako ni Hanzo ng isang paraan upang masawi, ay talagang isang dahilan lamang para kaladkarin siya para sa mga muling nabuksang kaso. Gayunpaman, sinasalungat ni Hanzo ang isang teorya, lumalabas na nasasaktan din si Yasho habang tinutulungan niya ang isang tao. Kaya siguro kung patuloy silang gagawa ng mga misyon, maaaring masugatan si Yasho hanggang sa wakas ay masawi. Maya-maya, sa bahay ni Hanzo, naliligo ang dalawa sa pool. Nagtanong si Yasho tungkol sa ama ni Hanzo, na sinagot ni Hanzo na ito talaga ang kanyang stepdad at na siya at ang kanyang kapatid ay inampon. Ang paghahayag na ito ay nag-udyok kay Yasho na pag-isipan ang maraming mga twist na maaaring gawin ng buhay.
Sa sandaling iyon, sinamantala ni Hanzo ang pagkakataong umatake kay Yasho gamit ang isang water gun, na nag-aapoy ng mapaglarong argumento habang tumututol si Yasho na hindi ito patas. Nakatambay sina Yasho at Hanzo sa silid ni Hanzo nang makatanggap sila ng tawag mula kay Aris na nagrereklamo tungkol sa pagbaha ng mga kahilingan. Nalaman nila na si Azaki ay binansagan online bilang mysterious cooperate na nagudyok kay Hanzo na tuwang-tuwa na bumangon at ipaalam kay Yasho na mayroon silang kaso. Dama po ang tingin ni Yasho sa isang picture frame sa kwarto ni Hanzo. Nang tanungin niya ito, ibinunyag ni Hanzo na nagtatampok ito sa kanyang kapatid. Habang pabalik sila sa club, natitasid ang dalawa sa isang hindi pangkaraniwang anunsyo mula sa mga residente ng Kopagake Housing Complex. Ang mga residente, na ayaw na lisanin ang kanilang mga tahanan para sa muling pagpapaunlad ng lungsod, ay nagpahayag ng kanilang layunin na ipahayag ang kalayaan mula sa Japan. Kalaunan ay ibinahagi ni Hanzo na ang deklarasyon na ito ay ginawa ng kanyang kapatid. Ang deklarasyon ay nag-iwan ng parehong Yasho at Hanzo na natigilan, lalo na si Hanzo na napagtantong kapatid niya ito. Sinubukan ni Yasho na tawagan si Hanzo, ngunit si Hanzo ay natupok ng galit sa paghahayag na ito. Nang maglaon nang dumating si Yasho sa club, naramdaman niya kaagad ang resulta ng mainit na pagtatalo ni Hanzo at Azaki. Sinubukan niyang makipag-ugnayan muli kay Hanzo, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay sinalubong ng katahimikan. Sa sandaling iyon, dumating ang isang package sa club, at nagdesisyon si Yasho sa kanyang sarili upang buksan ito kung sakaling naglalaman ito ng isang bagay na sesabog. Sa sorpresa ng lahat, ito ay isang robot mula kay Tyro na naghahatid ng nakakatakot na mensahe kay Azaki. Ang kanilang bagong palaruan ay ang Karagwaka Housing Complex, at dapat nilang laruin ang bagong laruan ni Azaki, na si Yasho. Pagkatapos ay lumingon si Azaki kay Yasho, humihiling sa kanya na gumawa ng isang pabor sa pamamagitan ng pagsubaybay kay Hanzo. Di nagtagal, nakita ni Yasho si Hanzo gamit ang kanyang grappling hook para lumabas para maglakad-lakad, malinaw na nagre-rebelde sa utos ni Azaki. Pinaalis ni Hanzo si Yasho, iginiit na hindi niya ito kailangan at alam niyang ipinadala lamang siya ni Azaki upang bantayan siya. Nang sabihin ni Hanzo kay Yasho na iwanan siya, malamig na sumagot si Yasho na wala siyang pakialam sa kung ano ang mangyayari kay Hanzo. Ang ikinababahala niya ay ang pag-alam na si Hanzo ay papunta sa isang sitwasyon, kung saan siya ay naniniwala na sa wakas ay makakamit niya ang kanyang wakas. Naiinis si Hanzo sa pagpupush ni Yasho sa kasawian, habang iniulat niya na mas malaki ang mga alalahanin niya kaysa sa pagkahumaling ni Yasho sa kasawian. Bumalik sa club, hinarap ni Ares si Yasho, nagalit na pinayagan niya si Hanzo na umalis mag-isa sa kabila ng mga tagubili ni Azaki na bantayan siya. Kalmadong pinaalalahanan ni Yasho si Ares na malinaw ang panuntunan ng club kung mabubuhay ka or masasawi ay sarili mong responsibilidad. Sumabad si Azaki upang suportahan ang panuntunan na ito, na muling pinagtitibay ang panuntunan na dapat harapin ng lahat ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpili. Pinag-uusapan ni Ares at Nora kung paano haharapin ang walang ingat na mga ugali at mapanganib na sitwasyon ni Hanzo na maaaring mapuntahan niya, ngunit pinutol ni Yasho ang kanilang pag-uusap habang hinahalongkat niya ang refrigerator na naghahanap ng makakain. Hindi niya sinasadyang nahulog ang isang garapon ng atsara, na nagdulot ng isang maliit na tunog. Pagkatapos ay bumulala si Yasho na dapat lang nilang iwanan si Hanzo, iginiit na kaya niyang pamahalaan ang kanyang sarili. Sinang-ayunan siya ni Azaki, pinaninindigan na may katotohanan ang punto ni Yasho. Hindi nagtagal, nakatanggap ang club ng isang agarang tawag mula kay Ares. Ang kapaligiran ay nagbabago mula sa casual patungo sa seryoso, habang ang lahat ay naghahanda upang ibalik si Hanzo. Sa kanilang pagpunta sa pinangyarihan, habang pinaplano ang kanilang diskarte para sa misyon ng pagsadyap, inilatag ni Ares ang mga detalye, na nagmumungkahi na ang pinakamahusay na diskarte ay alisin ang power facility sa loob ng complex. Ito, sa paniniwala niya, ay magsasara ng lahat ng sistema at mapipilitang magsumite ang mga residente. Nagbabala si Nora na kung papasok sila sa complex na may ganitong agresibong diskarte, maaari itong makapukaw ng counter-attack mula sa mga residente. Gayunpaman, sumingit at nagpapaalala si Azaki sa lahat na mayroon silang perpektong asset para sa operasyong ito, si Yasho. Ipinahayag ni Ares ang kanyang mga pagdududa tungkol sa plano, ngunit hinihimok siya ni Azaki na magtiwala kay Yasho. Pagkatapos ay tinawag ni Azaki si Yasho, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagnanais na masawi.
Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa complex, at inulit ni Yasho ang kanyang misyon na makapasok muna sa dingding. Sumang-ayon si Azaki, at tiniyak sa kanya na magpapadala siya ng karagdagang mga tagubilin kapag nakapasok na siya. Tinawid ni Yasho ang dilaw na linya, na nag-trigger ng babala na ang pagpasok sa Yellow Zone ay mahigpit na ipinagbabawal para sa mga hindi mamamayan ng complex, ngunit hindi niya ito pinapansin. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bumangga sa dingding, na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng complex. Sumugod si Yasho ngunit agad siyang hinarap ng dalawang armadong lalaki, at dalawang armadong sasakyan na nagpaputok sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mist ay lumilikha ng isang spherical barrier na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga bala. Pagkatapos ay nakipag-usap si Azaki sa isa sa mga armadong lalaki sa pamamagitan ng kwintas ni Yasho, nagtatanong tungkol sa lokasyon ng planta ng kuryente ng complex. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Azaki, agad na hinanap ni Yasho ang planta ng kuryente at inilagay ang kanyang grappling hook sa dingding nito. Gamit ang kanyang kapangyarihan, bumagsak siya sa pasilidad, matagumpay na na-shutdown ang lahat ng kuryente sa complex. Sa wakas ay nasa kustodiya na ang mastermind na si Hariko at ang kanyang ina, at si Hanzo ay nagtitiis sa interogasyon ng pulisya, naghihintay ang koponan sa labas. Si Azaki, nalulugod, ay pinuri ang kritikal na papel ni Yasho sa operasyon. Ngunit sa sandaling lumabas si Hanzo, tumataas ang tensyon. Hinarap niya si Azaki tungkol sa pagtatago ng pagkakasangkot ni Tyrone at ang kaalaman sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Nag-init ang argumento, na humahantong sa pagbabawal ni Azaki kay Hanzo mula sa karagdagang gawaing detective. Matapos masaksihan ang sagupaan, umuwi si Yasho, halos inaantok na. Sa susunod na misyon, muli niyang kasama si Azaki, tumalon mula sa tuktok ng isang gusali pagkatapos na lagyan ng mga emergency lights ang rooftop para lamang makita ang kanyang sarili na madismaya sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, bumalik si Hanzo sa kanilang club building at nakinig sa isang mensahe mula sa isang nagpapasalamat na sibilyan na nagpapasalamat kay Yasho. Maya-maya lang, bumukas ang elevator, tumambad sina Aris at Yasho. Nagtaas ng kilay si Ars, tinanong ang pahintulot ni Hanzo na pumasok, ngunit nag-alok lang si Yasho sa kanya ng pagkain, napansin kung gaano siya kapatla. Si Hanzo, galit na galit, ay humarap na inakusahan si Yasho na kumikilos ng mapagmataas at makapangyarihan sa kanyang tagumpay. Sa pag-igting na tumataas, ang papuri ni Nora para kay Yasho ay nagtulak kay Hanzo na magalit na tinawag si Yasho na isang halimaw at nagngangalit na hindi na siya dapat dinala sa club. Sa wakas ay pumasok si Azaki, ipinaalala kay Hanzo na mali ang manakit ng iba dahil lang sa nasasaktan siya. Si Yasho, kalmado gaya ng dati, ay nagsasabi na matutulog na siya. Pinapanood siya ni Aris at nagtanong, na may bahid ng hindi paniniwala, kung wala na ba talagang nararamdaman si Yasho pagkatapos ng lahat ng iyon. Naghihintay si Yasho habang pinapaayos ni Aris ang kanyang camouflage na payong kay Yutomo. Kapag tapos na ito, siya at si Aris ay tumungo sa isang nakakatakot at rundown na love hotel. Hinir sila ng isang babae para malaman kung bakit nasusugatan or mas masahol pa ang sinumang magtangkang muling itayo ang lugar. Ipinagkibit balikat ito ni Azaki, sinabing gusto lang ng babae na maghabol sila ng multo, habang si Aris ay nanunuya, iginiit na ang mga multo ay hindi makaagham. Matalim na tingin ang ibinigay ni Azaki kay Yasho, na nagpapahiwatig na ang pagkakaroon ng isang tulad niya sa koponan ay hindi rin eksaktong siyentipiko. Habang humahakbang sila sa mga bulwagan, biglang nabasag ang mga chandelier sa itaas nila. Ang mist ni Yasho ay agad na bumabalot sa kanila, pinoprotektahan sila mula sa nahuhulog na salamin. Patuloy silang gumagalaw, at maya-maya, nakakita sila ng isang manaken na umuusad, halos bumangga sa kanila. Ngunit muli, pinipigilan ito ng kapangyarihan ni Yasho sa tamang panahon. Narating nila ang isa sa mga itaas na palapag kung saan sabay-sabay na bumukas ang bawat pinto. Biglang umaangat ang mga tabla mula sa bawat silid at dumiretso kay Yasho. Mahinahon niyang pinapabagsak silang lahat sa isang simpleng utos ng kanyang kapangyarihan. Sa ngayon, si Azaki at Aris ay umatras na pabalik sa kotse, naiwan si Yasho sa loob upang mabaliw hanggat gusto niya gamit ang kanyang kapangyarihan. Pinagmamasdan nila mula sa labas ang sunod-sunod na bintana na nabasag, mga senyales ng paghawak ni Yasho sa mga bagay-bagay sa kanyang paraan. Sa loob, nakita ni Yasho ang isang babae na tumatakbo sa mga pintuan, ang kanyang anyo ay nakatago sa ilalim ng isang kumot na puti.
Hinahabol niya ito sa mga paikat-ikot na bulwagan. Nang maabyutan niya ito, tumalon siya sa bintana. Sa labas, naghihintay na sina Azaki at Aris habang siya ay lumapag na inihayag ang kanyang pagkakakilanlan, ito ay ang kanilang kliyente, ang babaeng nag-hire sa kanila noong una. Naisip ni Azaki na si Yasho ay may kakayahan bilang isang mahusay na detective kahit na higit pa kaysa sa iba pa sa kanila. Habang bumagsak ang hotel, lumabas si Yasho mula sa mga durog na bato, at tiningnan siya ni Aris, nagtatanong kung gusto pa ba niyang masawi sa halip na maging isang tunay na detective. Sumagot si Yasho na syempre gusto niya paring masawi, ngunit inamin niyang hindi niya alam kung gaano siya katagal mananatili sa club, at umaasa lang siyang maaari siyang masawi bago matapos ang lahat. Kinaumagahan, nagising si Yasho, nagulat lamang sa isang kakaibang maliit na robot na ipinadala sa club. Nag-project ito ng imahe ni Hanzo na nahuli ni Tyrone. Nang i-announce ni Azaki na pupunta siya kay Tyrone mag-isa para iligtas ang dinukot na Hanzo, ipinagkibit-balikat lang ito ni Yasho at sinabing matutulog na siya. Ngunit pinigilan siya ni Aris doon, iginiit na manatili siya. Si Yasho ay nananatili sa paligid, pinapanood sina Aris at Nora na galit na humihingi ng tulong kay Katsoda. Hindi niya maiwasang mapatitig kay Aris nang may pag-uusisa, na itinuturo kung gaano kakaiba ang makitang hindi siya sumusunod sa utos kahit minsan. Mabilis na ipinagtanggol ni Aris ang kanyang sarili, na sinasabing hindi partikular na sinabi ni Azaki sa kanila na huwag sumunod, sinabi lang niya na hindi nila kailangan. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Yasho ang kanyang sarili na kasama si Azaki, Aris, ang kwago ni Nora, at si Katsoda, lahat ay salamat sa tracker na inilagay ni Nora. Habang sinusundan nila ang senyales, sinimula ni Aris na sisihin ang sarili tungkol sa pagdukot kay Hanzo, na sinasabi kung naging mas responsable siya at nanatiling malapit, wala sa mga ito ang mangyayari. Hindi gusto ni Yasho ang guilt trip. Sa halip, tinawag niyang talunan si Hanzo, diretsyong nagtantrum at tumakbo palayo sa club ng ganoon na lang. Ano ang inaasahan niya? Si Aris na ngayon ang nabalisa sa pagiging straightforward ni Yasho, ngunit si Yasho ay nagpapatuloy na itinuturo na si Hanzo ay hindi pa humiling na iligtas. Ang tracker ay humahantong sa kanila saan man kapaki-pakinabang, at tinanong ni Katsoda si Nora tungkol sa kinaroroonan ni Azaki. Iyon ay nang makita ni Yasho ang isang pusa sa kalye na suot ang tracker na inilagay nila kay Azaki. Lumalabas na inilagay niya ang tracker sa isang random na pusa at alam ni Azaki ang tungkol sa kanilang plano sa lahat ng panahon. Habang sinusubukan ni Aris at Katsoda na alamin kung maghihiwalay at maghahanap, gusto lang ni Yasho na umuwi, na muling nagdulot kay Aris ng pagkainis. Kapag tinulungan sila ni Yutomo na malaman kung nasaan si Azaki, pumunta sila sa malapit na pasilidad. Natuklasan ni Yasho at ng iba pa si Tyrone na pinapanatili doon si Hanzo, gamit siya para kontrolin ang mga robot na umaatake kay Azaki. Ang tensyon ay tumindi habang si Azaki ay bumasag sa isang pader upang iligtas si Hanzo, ngunit si Tyrone ay agad na may baril na tinutok sa ulo ni Hanzo. Walang pagpipilian si Azaki kundi ang sumuko, itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagkatalo. Sa sandaling iyon, bumagsak si Yasho sa mga dingding ng pasilidad. Ibino-broadcast ng mga lead ng kwarto ang lahat ng nangyayari sa pagitan ni Azaki, Tyrone, at Hanzo. Tinignan ni Yasho ang eksena sa harap niya, ang kanyang mentor na nakataas ang kanyang mga kamay, isang baril na nakatutok sa nahuli na Hanzo, at si Tyrone na humihila sa lahat ng mga string. Ang koponan ay sumugod kay Yasho, habang si Aris ngayon ay nagsasabi sa kanya na huwag kumilos ng mag-isa. Ibinaba ni Yasho ang isang malaking robot sa harap nila nang hindi iniangat ang isang daliri, na ipinapakita sa kanila kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, dalawang robot ang lumapit sa kanya na may kasamang mga putok, ngunit ang kanyang mist ay lumikha ng isang kalasag sa paligid niya. Samantala, sa control room, pinapanood ni Hanzo si Yasho na may kaluwagan sa kanyang mukha. Pumunta si Yasho sa kwarto, dinudurog ang bawat robot na sumusubok na pigilan siya. Nakasunod na ngayon sina Katsoda at Aris sa likuran, nanunood sa mga lead screen habang nakatayo siya roon habang ang mga robot ay nahuhulog sa paligid niya. Kahit na mas malalaking robot ang nagpakita at umatake sa kanya, ibinaba sila ni Yasho ng ganoon kadali. Ang kanyang boses ay pumupuno sa pasilidad habang hinahanap niya si Hanzo na nagsasabi sa kanya na itigil ang hindi pagpansin sa kanya. Habang papalakad na siya, isang robot na akala niya ay tapos na ang nakabangon at mahinang pinaputukan siya.
Nakatayo lang si Yasho at tinitigan ang bala, hindi gaanong nag-aalala tungkol dito, dahil lagi siyang pinoprotektahan ng mist niya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagulat siya, ang pag-atake ay humiwa sa isang hibla ng kanyang buhok, isang maliit na indikasyon na may mga bagay na lumalagpas sa kanyang kalasag. Sa pagkakataong ito, pumasok si Yasho sa control room bago pa man mapaputukin ni Tyrone si Azaki. Tinitigan siya ni Hanzo, nagulat na kahit si Yasho ay dumating upang iligtas siya. Binigyan siya ni Yasho ng isang casual na pagbati at sinabihan siyang huminto sa pagbabago. Sinimulan niyang sigawan si Hanzo tungkol sa kung gaano siya kawalang isip ngunit ginambala siya ni Tyrone sa pamamagitan ng warning shot. Pagkatapos, tinawag ni Tyrone si Yasho na mahina at sinabing ganito ang mangyayari kapag sumali ka sa isang grupo. Tinanong niya si Hanzo kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit ang lahat ay nag-ambala ng mga robot sa labas, tumatalon-talon na parang may kontrol na sila ngayon. Sunod-sunod silang pinapasabog ni Nora. Kinuha ni Azaki ang sandaling ito para sipain ang baril mula sa kamay ni Tyrone, at itinutok ito sa kanya. Gayunpaman, si Tyrone ay hindi nababahala at sinasabing hindi ito ang katapusan, at sa katunayan, ito ay simula pa lamang. Ang mga lead sa loob ng silid pagkatapos ay nagpapakita ng mga sibilyan sa labas, na brainwash at umaatake sa mga miyembro ng club. Nakikinig si Yasho kay Azaki at Tyrone na nag-uusap ngunit wala sa mga ito ang makatuwiran sa kanya. Sinusubukan niyang magtanong, ngunit pinatahimik siya ni Azaki. Inutusan ni Tyrone si Azaki na tapusin si Hanzo para pigilan ang pagka-brainwash ng mga sibilyan. Nang muling guluhin ni Tyrone ang isip ni Hanzo, nakiusap si Hanzo kay Azaki na tapusin siya. Naumay si Yasho nang marinig si Hanzo na nagmamakaawa na masawi at humarap siya, sinabihan si Hanzo na ihinto ang pagkopya sa kanya at hindi niya dapat sabihin na gusto niyang masawi. Hiniling ni Yasho si Azaki para sa mga order, ngunit sinabi sa kanya ni Hanzo na huwag gumawa ng anuman. Nakakuha si Hanzo ng isang maliit na piraso ng basag na salamin at sinubukang tapusin ang kanyang sarili, ngunit tumalon si Yasho sa kanya upang iligtas siya. Gayunpaman, nakita ng kanyang kapangyarihan ang panganib mula sa pagbagsak at tumalbog siya palayo sa pag-abot kay Hanzo sa himpapawid. Pagkatapos ng dalawang bumagsak, itinapon ni Yasho ang kulay rosas na pulbos sa tubig, na gumagawa ng usok na sumisira sa kontrol ni Tyrone sa lahat at pinatulog sila. Pinipigilan siya ng mist barrier ni Yasho na maapektuhan ng usok habang papalapit si Tyrone, na nagsasabi sa kanya na ang kanyang kapangyarihan ay higit na mas malaki kaysa sa kanya, kaya nagseselos siya. Natapos ang kaso, at tumalikod si Yasho para umalis. Napansin ni Hanzo si Yasho na lumalayo at tinawag siya. Malungkot na tumugon si Yasho, na sinasabi sa kanya na tuparin ang kanyang pangako na magmadali at tapusin siya. Sa kalaliman ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang karamihan sa mga tao, kumikilos si Yasho. Nahuhuli niya ang isang vandal na nagsaspray ng mga multo sa mga dingding ng templo, gamit ang kanyang grappling hook upang mahuli ang target. Pinupuri ni Ares ngayon si Yasho, ngunit nakatingin lang siya sa kawalan, hindi natinag sa papuri. Nang maglaon, tumungo si Yasho sa kanyang Ferris wheel cabin. Sa isang sandali ng tahimik na desperasyon, pilit niyang inaatake ang kanyang kamay gamit ang isang tipak ng salamin. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkadismaya kapag pinipigilan ng kanyang kapangyarihan ang anumang pinsala. Sa pagsapit muli ng gabi, inalok ni na Ares at Katsoda na eye drop si Yasho habang nag-iimbestiga sila ng ilang kaso. Iminumungkahi ni Ares na matulog si Yasho sa sofa ng club sa halip na sa kanyang rooftop cabin, ngunit tumanggi si Yasho, na nagsasabi na magiging awkward na makibahagi sa isang silid kay Ares. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Yasho sa bahay ni Hanzo na sinenyasan siyang sumama. Napunta sila sa isang rooftop kung saan itinuro ni Yasho ang isang target doon sa pag-iimbestiga. Nagpahayag ng sorpresa si Hanzo sa etika sa trabaho kamakailan ni Yasho at Nora. Nang tanungin ni Hanzo kung hiniling ito ni Ares, sinabi ni Nora na hindi kailanman magpapakita ng ganoong pag-aalala si Ares sa kanila. Habang naghahanda si Hanzo na umalis pagkatapos ng tawag mula sa kanyang ama, siya ay halos himatayin. Nakuha nito ang atensyon ni Yasho, isang pambihirang sandali ng pag-aalala na kumukutitap sa kanyang karaniwang tuwid na mukha. Ipinaliwanag ni Nora na ito ay isang vasovagal na tugon dahil sa matinding stress, ngunit hindi nagpaliwanag kapag pinilit ni Yasho ang higit pang impormasyon. Sa news break si Yasho ay iniulat bilang isang zombie boy na nakuna ng isang artist.
Sa isang pulong ng koponan tungkol sa artikulo, pinayuhan ni Ares si Yasho na maglilo sa sandaling ito kung ayaw niyang malaman ang kanyang kapangyarihan. Sinabi lang ni Yasho na ayaw niyang maabala, na may bahid ng inis ang tono nito. Kinabukasan, biglang sumulpat si Yasho sa loob ng bahay ni Hanzo. Pinaglalaroan ni Hanzo ang kanyang boomerang, at ipinaalala niya sa kanya ang kanyang pangako na tatapusin siya. Sinabi ni Yasho na tapusin siya kaagad at tumupad sa usapan. Pagkatapos ay muling binisita nila ang lugar kung saan nahuli ni Yasho ang artist, sinisiyasat kung paano maaaring kuhanan ng larawan ng isang tao si Yasho at magsulat ng balita tungkol sa kanya. Pabirong binanggit ni Hanzo na ang kanyang larawan ay maaaring makuhanan ng isang hindi nakikitang lalaki, na si Yasho, sa kanyang literal na pag-iisip, ay sineseryoso. Habang nagpapahinga, bumili si Yasho ng pagkain sa isang vending machine. Sinubukan ni Hanzo na humingi ng tawad, ngunit pinawalang bisa ito ni Yasho, sinabihan siyang mag-focus sa pagpaslang sa kanya sa halip. Ang kanyang mga salita ay malupit ngunit may bakas ng pagkainip sa halip na mali siya sa kanyang tono. Habang lumalabas ang higit pang mga artikulo at video tungkol kay Yasho online, nagtakda sila ni Hanzo ng bitag para sa Invisible Man. Ang bitag ay bumubulusok, na nagdulot kay Yasho sa iba't ibang panganib, isang pag-atake sa kawit, isang nahulog na kotse, at isang delubyo ng tubig. Si Yasho ay nananatiling hindi nasaktan, protektado ng kanyang mist barrier. Ang hindi nakikitang lalaki ay nagmasid sa pagkamangha, na tinawag si Yasho na isang halimaw. Habang siya ay sinusunog, ginamit ni Yasho ang kanyang grappling hook upang hulihin ang salarin, na ang pagkakakilanlan ay nahayag sa matalinong paggamit ni Hanzo ng fluorescent na pintura. May banayad na tanda ng pag-aproba sa boses ni Yasho, habang sinasabi niya kay Hanzo na humanga siya sa kung paano niya nalaman ang salarin. Hinihimok niya si Hanzo na ipagpatuloy ito at humanap ng paraan para tapusin siya sa lalong madaling panahon. Ang kanyang mga salita ay may halong pampatabay loob at ang kanyang hangarin sa kasawian. Nang dumating sina Ares, Yutomo, at Nora para kunin sila, si Yasho lang ang tinawagan ni Ares para sumakay sa kotse. Tinawag ni Yasho si Hanzo upang makapasok, ngunit ipinaalala ng huli ang kanyang dating kaugnayan kay Tyrone, na siyang dahilan kung bakit maaaring magalit sa kanya ang mga miyembro ng club. Kinabukasan, nakahiga si Yasho sa isang bench sa harap ng isang ospital, nakatulog. Iminulat niya ang kanyang mga mata nang lumabas si Hanzo sa gusali, na binisita lang ang kanyang kapatid, na nagmeet doon. Natigilan si Hanzo nang mapansin niya si Yasho doon, mukhang nagulat at medyo nag-iingat. Hindi pinalampas ni Yasho ang isang pagkakataon, sinabi niya kay Hanzo kung ano ang gusto niya, bilisan mo at tuparin mo ang iyong pangako. Ngunit pinalampas lang ni Hanzo, tumanggi na tanggapin ang kahilingan. Sumimangot si Yasho at tinawag siya, nagtataka kung bakit bigla siyang hindi pinapansin, tulad ng patuloy na sinusundan siya ni Hanzo noong unang beses silang nagkita. Ngayon, si Yasho ang sumusunod kay Hanzo, na sinusundan siya sa mga lansangan. Patuloy niya itong sinusundan, ngunit si Hanzo ay nagpapanatili ng isang matatag na tulen, hindi pinapansin ang presensya ni Yasho ng buo. Kahit na sinusubukan ni Yasho na kumapit sa kanya gamit ang kanyang grappling hook, nabigo itong maabot siya, at si Hanzo ay patuloy na pasulong ng hindi lumilingon. Si Yasho, determinado at dismayado, ay nagpaalala kay Hanzo ng pangakong ginawa niya, na tatapusin niya si Yasho kapag tinulungan niya siya sa mga kaso. Kung tutuusin, si Hanzo ang humila sa kanya sa lahat ng ito, kaya hindi patas ang pagtakbo ngayon. Sa wakas, huminto si Hanzo. Siya ay tumalikod, at ang kanyang mukha ay pagod, halos parang isang talunan. Sinabi niya kay Yasho na hindi na niya matutupad ang kanyang pangako. Hindi siya ang taong makakagawa nito. May kung ano sa tono ni Hanzo na hindi inaasahan ni Yasho, at nahuli siya nito. Nagmamasid siya, natigilan, habang lumalayo si Hanzo, nawala sa paningin bago siya makapag-react. Nang maglaon, pabalik sa club, naglibot-libot si Yasho na naghahanap sa silid para sa anumang merienda na mahahanap niya upang makagambala sa kanyang sarili mula sa enkwentro. Ilang saglit pa, tumunog ang telepono sa mesa, binasag ang katahimikan. Hindi tumitigil ang pagring, kaya kinuha ito ni Yasho, halos hindi interesado sa kung sino ito sa kabilang dulo ng linya. Casual na bati sa kanya ng boses ni Azaki, kinakamusta si Yasho. Nagulat si Yasho nang kunin niya ang nagriring na telepono at marinig ang boses ni Azaki sa kabilang linya.
Si Azaki, cool at walang pakialam, ay nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa, at si Yasho, na sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang karaniwang kalmaden sarili, ay sumagot na siya ay kumakain lamang. Ngunit pagkatapos ay itinanong ni Azaki kung hindi pa ipinaalam sa kanya ni Ares ang anumang bagay kamakailan, na nagudyok sa pag-usisa ni Yasho. Nang maramdamang medyo nag-iinsulto siya, umatras si Azaki, na nagmumungkahi na malamang na walang nagbago sa club. Ngunit hindi sumasang-ayon si Yasho, sinabi sa kanya na kakaiba ang kinikilos ni Hanzo kamakailan at ito ay isang bagay na kailangan nilang tugunan. Natutuwa, tumawa si Azaki at kinausap pa si Yasho, nagtatanong kung ano ang eksaktong plano niyang gawin tungkol dito. Sinasabi lang ni Yasho na may gusto siyang gawin, kahit ano. Ito ang nagudyok kay Azaki na tumawa, at iminumungkahi na gawin na lang ni Yasho kay Hanzo ang ginawa niya sa kanya noong una silang magkita. Ito ay malinaw na siya ay nagpapahiwatig sa paulit-ulit na paraan ni Hanzo para pilitin si Yasho pagkaladkad sa kanya sa kanilang kakaibang detective club. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam si Yasho ng matinding determinasyon at naninindigan siya ng may bagong layunin. Bumalik siya sa club kung saan ang iba ay nagtitipon na tinatalakay ang isang bagong kaso. Ang mga detalye ay nagmula sa isang psychiatrist na nagngangalang Fukuoka, na gusto ng proteksyon mula sa mga taong di umano ay gustong pumaslang sa kanya. Si Yasho, nakaupo sa upuan ni Azaki, ay nagising at pinutol ang talakayan, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Pagkatapos ay nagtanong siya ng walang pag-aalinlangan kung ang kaso ay mahalaga. Sumagot si Ms. Hido, sinabing malaki ito at nasa media ang buong atensyon. Nang marinig ito, si Yasho, na nasa upuan pa rin ni Azaki, ay nagpahayag na haharapin nila ang kaso. Nagprotesta si Nora, pinaalalahanan siya na si Azaki lang ang makakagawa ng mga desisyong iyon. Pinalis siya ni Yasho, na sinasabing si Ares ang dapat na pumalit kay Azaki habang siya ang gagampanan sa papel ni Ares. Nakatingin si Nora, nagtataka kung ano ang nagtutulak sa biglaang pagpapasya ni Yasho. Paglabas, sinubukan ni Yasho na tawagan si Hanzo upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kaso at umaasa na baka maakit nito ang kanyang interes. Walang sagot, kaya nag-iwan siya ng mensahe tungkol kay Fukuoka at kung paano ang kaso ay maaaring maging eksakto kung ano ang gusto ni Hanzo. Nang maglaon, ang koponan ay nakapak sa isang protektadong truck kasama si Fukuoka, nang subukan ni Yasho na tawagan muli si Hanzo para lamang sa kanya na patuloy na hindi sinasagot. Ito ay tila napapansin ni Fukuoka, na tumatawa, malinaw na tinatangkilik ang pagkadismaya ni Yasho, at itinuturo na malamang na ayaw ni Hanzo na makipag-usap sa kanya. Lumalaki ang pagkairita ni Yasho, at ngayon ay tahimik na nagbabala. Ngunit sa halip na makinig, lalo pang pinukaw ni Fukuoka ang tensyon, na nagtatanong kung nahuli na ang mga taong humahabol sa kanya at pagkatapos ay nagtatanong kung kaya ba nilang protektahan siya. Patuloy na sinusubukan ni Yasho na matawagan si Hanzo, hindi pinapansin ang mga panunuya ni Fukuoka. Si Fukuoka, gayunpaman, ay tila nakatutok kay Yasho, binanggit kung paano siya hindi katulad ng ibang tao, na mayroong kakaiba sa kanya na higit sa kanyang inaasahan. Ipinakilala ng psychiatrist ang kanyang sarili, ipinaliwanag ang kanyang pagkahumaling sa mga pabago-bago ng isip ng tao, isang kilig na hinahabol niya hanggat naaalala niya. Sa pagkasuklam ni Yasho, casual niyang ikinwento ang pagpaslang sa isang teenager na babae, ninanamnam ang bawat nakakagambalang detalye na parabang ito ay isang laro. Pagkatapos ay nagmumungkahi si Fukuoka na maglaro ng isang laro ng salita, kung saan siya ay nagsasabi ng mga salita para sa pagtugon ni Yasho sa unang bagay na naiisip. Si Yasho ay nananatiling tahimik, tumatangging makisali. Nadismaya si Fukuoka, naramdaman niyang hindi ganoon kadaling manipulahin si Yasho. Pagkatapos may napansin si Nora na kakaiba, ang truck ay lumihis sa ruta nito. Sinubukan ni Yasho na kumatok sa partition ng driver, ngunit hindi nila siya pinansin. Nakangiti ang mga labi ni Fukuoka, bumubulong na parang ito lang ang inaasahan niya. Inaalarma nito si Yasho, at nagpaputok ng baril si Nakamura sa partition nang mapagtanto na hindi ito bulletproof. Nalaman ni Nakamura, na tumatawag kay Ms. Hido na nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang aksidente, at lumawak ang nakakainis ng ngiti ni Fukuoka, tinutuya si Yasho sa pagsasabing tiyak na nag-e-enjoy siya sa kaguluhan. Nanunuya si Yasho, pinawalang bisa ang palagay ni Fukuoka, ngunit inamin niyang kawili-wili ang mga marangyang kaso na ito. Ang truck na ngayon ay mabilis na, ay umuuga, na nagpawala sa balanse ni Yasho, at bumagsak siya sa sahig.
Nagulat si Nora na ang hadlang ni Yasho ay hindi nag-activate para protektahan siya. Inalis ni Yasho ang gulat at iginiit na tumabi sila, habang naghahanda siyang pumasok sa driver section para makita kung ano ang nangyayari sa labas. Sa sandaling iyon, ang truck ay bumagsak sa gilid nito, na pinilit na tingnan kung sina Aris at Fukuoda ay hindi nasaktan. Sinaway ni Aris si Yasho dahil hindi sila binigyan ng babala ng mas maaga, ngunit bago ang anumang paliwanag, dumating ang convoy ng pulisya. Ngunit ang mga opisyal ay naging bahagi ng syndicate na nagta-target kay Fukuoda. Sinubukan ni Aris na protektahan si Nakamura mula sa mga lalaki, na mabilis na ginamit ang kaguluhan bilang isang pagkakataon upang kunin si Fukuoda at magplano para dito. Nagpaputok ng mga baril, at iniharap ni Yasho ang kanyang sarili sa harap ng mga bala, pinaandar ang kanyang harang upang protektahan si Nakamura. Hinarap niya ang kanilang umaatake habang sina Aris at Fukuoda ay nananatili, sinusubukang mag-strategize. Itinuro ni Aris ang isang ruta ng pagtakas, ngunit tumanggi si Fukuoda na gumalaw, iginiit na makipaglaro muna sa kanya si Yasho. Napagod si Yasho kay Fukuoda, at sa wakas ay sumang-ayon siya, sinabi kong ito ay isang laro na maaaring gumawa ng pakikipagtulungan kay Fukuoda, pagkatapos ay handa siyang bigyan siya ng isa. Sina Yasho, Nakamura, Fukuoda, at Aris ay dumaan sa umaalingaw-ngaw na mga hagdanan ng abandonadong gusali, isang hindi nasabi na pagkamadalian na nagtulak sa kanila pataas sa buong daan. Tinutuya ni Fukuoda si Yasho, pinapanatili siyang nakakulong sa isang nakakagambalang laro ng pagsasama-sama ng mga salita na parang hindi tulad ng paglalaro at parang manipulasyon. Sa tuwing may sinasabi si Fukuoda tulad ng babae, si Yasho ay likas na tumutugon ng lalaki. Kapag sinabi ni Fukuoda na buhay, mabilis na sagot ni Yasho na hindi niya ito kailangan. Ngunit nang sabihin ni Fukuoda ang yakap, napahinto si Yasho, at nagpakita ang isang imahe, ang anino ng alaala ng kanyang ina na walang magawang nakahiga sa lupa. Napailing, ibinaon niya ito pabalik, pinilit ang sarili na tumuon sa pag-abot sa rooftop kung saan inihanda ni Nakamura ang isang helicopter. Sa pag-akyat nila sa rooftop, inutusan ni Aris si Yasho na magpatuloy upang isecure ang rooftop, ngunit nag-alinlangan si Yasho, na nabalisa dahil sa hindi inaasahang utos ni Aris. Pumagitna si Fukuoda, ipinaalala sa kanya na hindi pa nila natatapos ang laro at idineklara na hindi na siya gagalaw ng isa pang hakbang maliban kung magpapatuloy sila. Patuloy na tinutuya ni Fukuoda si Yasho, nagtatanong kung gusto niyang alalahanin ang nakaraan na kanyang ibinaon. Sinubukan siyang hayaan ni Yasho, ngunit itinuro ni Fukuoda kung paano siya pinagtaksyalan ng kanyang katawan, nagsimulang mag-contract ang kanyang mga mata, halos hindi mahahalata ang panginginig sa kanyang boses. Nang idinagdag ni Aris na ang body language ay maaaring maging isang barometro ng kasinungalingan, nakita ni Yasho ang kanyang sarili sa gilid, ngunit nagawa niyang igiit na hindi siya nagsisinungaling. Naputol ang kanilang palitan ng mabibigat, apurahang yapak at boses ng mga miyembro ng syndicate na umaakyat sa likuran nila. Ngayon, hinihimok ang grupo na kumilos ng mas mabilis, ngunit si Yasho, sa isang sandali ng desperasyon, ay nagpa siya na maaaring gusto niya talagang magpatuloy ang laro ni Fukuoda. Nagtanong si Fukuoda sa pamamagitan ng pag-usisa sa mga salita tulad ng baril, Detective Azaki, na namamahala upang i-drag ang mga nag-aatubili na sagot mula sa kanya. Binanggit niya ang mga salitang iniuugnay niya sa bawat sagot na nagdadala ng kanyang lumalagong bitterness, maingay, paraan ng kasawian, amoy ng alak. Ang bawat tugon ay tila naguhukay ng isa pang flash ng isang bagay na masakit, isang pader na may bahid ng dugo, at ang kanyang ama ay nakahiga sa ilalim nito. Kapag nagtanong si Fukuoda tungkol sa pader, lumabas ang asosasyon sa isang salita, isang bagay tungkol sa pagbangga dito. Higit pang mga salita ang sumunod, na nag-uudyok sa kanyang mga nakatagong trauma, nakasusuklam ang mga luha, walang isip si Hanzo, at ang mga bulaklak ay may hindi nararapat na pagiging simple sa kanila. Sa wakas, narating nila ang pinakamataas na palapag, ngunit ang landas patungo sa rooftop ay gumuho. Itinuro sila ni Nora sa west stairwell, ngunit mabilis nilang nakitang nakalock ito. Sa ibaba, ang hukbo ng syndicate ay lumalapit, ang mga bala ay tumutusok sa hagdanin. Gayunpaman, nananatiling abala si Fukuoda sa laro, sinusuri pa rin ang isipan ni Yasho na parang walang ibang makabuluhan kundi ang kalayaan na masawi. Si Nakamura ay gumambala, inihanda ang kanyang baril sa pagkadismaya, ngunit si Fukuoda ay tumawa lang at nagpahayag ng nakakatakot na detalye, ang mga magulang ng isang batang babae na pinaslang niya ay nasa grupo na tumutudyos sa kanila.
Binubuhay niya ang alaala ng pagmamanipula sa kanya, pagpapakain sa kanyang tiwala, isang alaala na nagpapabilis lamang sa pagsulong ng kanyang ama. Pinaputukan ni Nakamura ang kandado sa pinto upang maabala ang nagdadalamhating ama, habang si Yasho ay bumubulong ng tahimik na paghanga sa kanyang patuloy na layunin. Pagkatapos ay nag-spray si Ares sa mga humahabol ng mabigat na pandikit na lumilikha ng isang maikling pahinga para sa kanilang grupo, ngunit si Fukuoka ay walang humpay, na nagsabi ng higit pang mga salita kay Yasho, ang pamilya ay kasinungalingan, kulungan ng isang baboy, at ang mga matatanda ay walang iba kundi basura. Ang pagbanggit ng yakap, ay nagpapatawag ng mga vision ng mga tube ng ospital, gusot at mapanghimasok, at inilarawan niya ang mga ito ng may sama ng loob. Kapag sinabi ni Fukuoka na, ina, isang kakilakilabot na alaala ang lumalabas, marumi na tinatakpan ang mga tile ng madaming mga langaw. Ang salitang nahanap niya ay Rango. Nang dumating ang ama, naalala ni Yasho ang isang panlabas na alaala, ang hindi malinaw na sakit ng isang sirang ngipin. Nabalot ng takot si Yasho habang ang mga pira-pirasong alaala na ito ay humihigpit sa kanilang pagkakahawak, pinupunit siya hanggang sa siya ay halos malagutan ng hininga, hindi maintindihan kung bakit ito lumalabas ngayon. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, hindi niya napansin ang kisame na malapit nang bumagsak sa itaas niya. Ang kanyang mga kapangyarihan ay nagaliligtas sa kanya ng reflexively. Itinuro ni Fukuoka ang pambihira na gayong malalakas na kakayahan sa isang taong lubhang sugatan sa psikolohikal, at ang kanyang boses ay may baluktot na pag-usisa. Tinawag sila ni Nakamura pasulong, ngunit tila nabighani si Fukuoka, nag-iisip kung anong madilim na salpok ang nagtutulak sa lakas ni Yasho, marahil ito ay isang bagay na primal, iminumungkahi niya, isang likas na hilig na nagpapakain sa krisis. Ipinapahiwatig pa niya kung paano sinasalamin nito ang lakas na nagtulak sa babaeng pinaslang niya na magtiwala sa kanya. Pinagsabihan siya ni Ares na tumahimik, ngunit ngumisi lang si Fukuoka, tinutuya ang katapatan ni Ares kay Sasaki. Sa wakas, narating nila ang West Stairway, ngunit ito ay isang dead end, ang mismong lugar kung saan unang nagkita sina Yasho at Hanzo. Natigilan si Yasho, bumabaha ang mga alaala habang patuloy na binubuksan ito ng mga salita ni Fukuoka. Si Ares na naramdaman ang kanyang pagkabalisa, ay nagpapaalala sa kanya na pinili niya ang landas na ito at hindi niya kayang sumuko ngayon. Ngunit naabutan sila ng syndicate, inakusahan silang tumulong sa isang assassin at hinihingi si Fukuoka. Si Yasho, na manhid sa pagsalakay ng mga alaala, ay humakbang pasulong at inialok ang sarili sa halip, hinihimok silang tapusin siya at tapusin na ito. Ang nagdadalamhating ina ng batang babae ay tumungo at nagpaputok, ngunit ang kanyang mga kapangyarihan ay nagpalihis sa bala, ang bawat epekto ay nagpapadala ng isang sariwang alon sa kanya. Napagtanto ng syndicate na hindi siya masasaktan ng mga bala, na dahilan upang gumamit sila ng bomba. Tinukoy ni Fukuoka ang lokasyon nito at nagbabala na kapag sumabog ito, masisira nito ang buong sahig. Bamaling siya kay Yasho, iminumungkahi na dapat nilang ibigay siya upang iligtas ang kanilang mga sarili dahil wala siyang nararamdaman na kalakip sa kanyang sariling buhay. Si Yasho, kahit na sa kanyang disoriented state, ay tumanggi, na kumakapit sa kanyang tungkulin bilang isang tagapagtanggol, isang detective na hindi sumusuko sa kalagitnaan. Mukhang natuwa si Fukuoka sa pagsuway na ito. Nakatakda na ang bomba, at ang ina, nanginginig ang kanyang mga daliri, ay naghahanda upang i-activate ito, desperado para sa paghihiganti. Nanindigan si Yasho, na nanunumpa na hindi siya papayag na kunin niya ang buhay ni Fukuoka. Saktong papasabugan na ito, may umagaw ng device sa kanyang mga kamay. Lumingon si Yasho, gamaan ang loob, umaasang makikita si Hanzo, ngunit ito ay si Azaki. Sa mahinahon na katumpakan, pinagbabaril ni Azaki ang mga miyembro ng syndicate sa mga hindi vital na spot na nililinis ang landas. Dumating ang helicopter na inihanda ni Nora, at tinulungan ni Nakamura si Fukuoka na makasakay. Habang sila ay papaalis, nagsabi si Fukuoka ng isang misteryosong poem na nagpapahiwatig ng isang muling pagsasama-sama na sinasabi niyang matagal nang inaasahan. Pinagmamasdan ni Yasho ang pag-alis ng helicopter, walang kamalay-malay na nasugatan si Fukuoka ng isa sa mga opisyal na nakasakay, umalis na sana si Yasho ang pumaslang sa kanya. Ilang sandali pa, dumating si Hanzo, ang kanyang boses na tumatawag para kay Yasho, na nakaupong nakahandusay, na nalilito sa pag-iisip.
Ang paghingi ng tawad ni Hanzo tungkol sa hindi pagpansin sa kanyang mga tawag ay halos tila humihila kay Yasho pabalik sa kasalukuyan, ngunit ang sandali ay nasira ng ang ina ng batang babae, na halos hindi namamalayan at dala ng galit, ay nakatutok ang kanyang baril kay Hanzo. Pagkatapos, humakbang si Yasho sa harapan, umaasa sa kanyang hadlang upang protektahan sila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi ito nag-a-activate, naroon lamang ang mapurol na impact, na sinundan ng pakiramdam ng init na namumuo sa kanyang katawan. Nakatitig ang lahat habang lumalabas ang dugo sa katawan ni Yasho, nabahira ng malalim na pula ang kanyang kamiseta. Nakatayo doon si Yasho, saglit na naparalisa nang makita ang sarili niyang dugo, isang tanawing hindi niya inaasahang makikita. Ang kanyang hadlang, ang kalasag na nagprotekta sa kanya ng paulit-ulit, ay nabigo. Ang sakit ay kumakalat na parang apoy mula sa sugat, hilaw at nakakagulat. Si Hanzo na nagulat ay lumapit, tinawag ang kanyang pangalan, ngunit sa sandaling sinubukan niyang hawakan siya, ang harang ni Yasho ay sumiklab sa buhay, nanginginig ng mahina ngunit pinipigilan ang kamay ni Hanzo. Mas bumilis ang pag-agos ng dugo ngayon, lalong lumalalim ang sugat sa bawat pintig ng kanyang puso. Pinapanood ito ni Azaki, medyo tensyonado ang mukha niya at halos mabalisa. Para bang, sa baluktot na sandali na ito, maaaring makukuha na ni Yasho ang gusto niya noon pa man. Pagsubok sa teorya, pinulot ni Azaki ang isang bato at direktang ibinato sa sugat ni Yasho. Kumikilos ang hadlang, bagaman ito ay mas mahina, mas payat, isang senyales na ang kapangyarihang kumakapit ng husto sa kanya ay nagsisimula ng hamina. Pero kahit ngayon, ayaw nitong hayaan siyang masawi. Si Ares na nagmamasid ng mabuti, ay pinagsasama-sama ang isang nakakabagabag na konklusyon, kung ang kakayahan ni Yasho ay tunay na tugon sa isang pagnanais na masawi, kung gayon marahil sa sandaling ito, may isang bagay sa loob niya na ayaw masawi. Ang kanyang mga salita ay dahan-daang bumaon, na parang bumibigat para kay Hanzo. Matapos ang lahat ng oras na ito, pagkatapos ng lahat ng mga pagkakataon na itinulak siya ni Yasho na tapusin siya, mayroong higit pa sa trabaho dito. Tila naiintindihan ni Azaki ang pagbabagong ito kay Yasho, isang pahiwatig ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Marahil ay iniisip niya na dahil ito sa ugnayan ni Yasho kay Hanzo, isang bagay na marupok at hindi inaasahan na sinimulan niyang alagaan. Pinagmamasdan ni Hanzo si Yasho na nagpupumiglas, ang sakit na bumabalot sa kanyang ekspresyon, at nakaramdam ng paninikip sa kanyang katawan, isang halos mapait na pagkaunawa kung gaano siya nasaktan nito. Sinubukan ulit ni Azaki na abutin siya, nakalahad ang mga daliri, ngunit muli, hamarang ang harang, nalikas na tinataboy siya. Humakbang siya pabalik, nabuo ang realisasyon habang sinusuri niya ang sitwasyon. Kung walang kakayahang hawakan siya, hindi nila siya madadali or magagamot. Ang tanging pag-asa ay namamalagi sa kahit papaano ay muling pag-iiba ng death wish ni Yasho, na pinipilit siyang kumapit sa buhay sa paraang tila tinatanggihan niya ito noon pa man. Sa madilim at baluktot na loika na iyon, ito lang ang pagkakataon nilang iligtas siya. Tumayo si Azaki, panay ang kanyang tingin habang lumilingon kay Hanzo, iginiit na ang responsibilidad na iligtas si Yasho ay nasa kanya na ngayon. Pakiramdam ni Hanzo ay lumubog ang bigat ng mga salitang iyon, at siya ang nagtulak kay Yasho na mabuhay, at ngayon ay kailangan niyang kumilos. Ang boses ni Azaki ay umalangaw-ngaw sa wakas na nagpapahayag na hindi na nila kailangan pang sundan siya, na ibinalita ang pagbuwag ng Detective Club. Ang epekto ng kanyang mga salita ay umaalingaw-ngaw sa buong grupo, na nag-iwan kay Ares, Hanzo, at Nora na natulala. Nakahiga doon si Yasho, isang pool ng kanyang sariling dugo ang kumakalat sa ilalim niya, ang kanyang katawan ay tila walang buhay. Tumingin si Nora kay Ares, bakas sa kanyang mukha ang kawalan ng katiyakan, habang kinukumpirma niya kung ito nga ba ang haantong sa Detective Club. Ang hangin ay lumalamig na hindi sila makapaniwala, ngunit umiling si Ares, inalis ang mga alalahanin ni Nora, dahil ngayon ay si Yasho ang kanilang prioridad. Habang pinagmamasdan ni Ares ang kanilang paligid, tinitigan niya ang telang hinihiga ni Yasho, isang kislap ng pag-asa na kumikislap sa kanyang mga mata. May determinasyon, sinubukan niyang buhatin ang sarili mula sa kanyang wheelchair papalapit kay Yasho. Kinakagat niya ang kanyang mga ngipin, ipinatawag ang lahat ng kanyang lakas upang umakyat patungo sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang tela kung saan nakahiga si Yasho, at inutusan si Hanzo na hawakan ang ilalim.
Ang realisasyon ay tumama kay Hanzo tulad ng isang rush ng adrenaline. Ang plano ni Ares ay dalhin si Yasho gamit ang tela, na nagmanyobra sa kanya sa wheelchair ni Ares nang hindi na kailangang hawakan siya ng direkta. Ito ay isang mapanganib ngunit matalinong solusyon. Maingat nilang binuhat si Yasho, inilagay siya sa wheelchair ng may katumpakan. Habang sinisigurado nila siya sa upuan, si Ares ay nakahanap ng pwesto sa hagdanan para makahinga, nag-isyo ng mga utos na may mahinahong autoridad. Alam ni Hanzo na nakahawak pa rin sa wheelchair na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Inutusan siya ni Ares na sumakay sa sasakyan na ihahanda ni Nora, na binibigyang diin ang pagkaapurahan ng pagkuha kay Yasho sa ligtas na paraan, malayo sa mga mata ng pulis. Sa sandaling iyon, dumating si Ms. Hido, nagmamadaling tulungan si Hanzo na maniobra ang wheelchair pababa ng hagdan. Mahigpit na umiling si Ares, tinanggihan ang alok ni Ms. Hido na ipag-drive sila, kumbinsido na ang krisis ni Yasho ay kanilang haharapin. Ang bigat ng sandali ay nananatili sa hangin, ang pakiramdam ng pagkaapurahan ay nadarama habang nagmamadali silang bumalik sa club. Sa loob, ang kapaligiran ay nakakaramdam ng suffocation, ang hangin ay makapal sa tensyon at takot. Si Yasho ay nakahiga sa lupa, ang kanyang mga hininga ay mababaw at pabago-bago, na nakatagilid sa bingit ng kawalan ng malay. Ang bawat paghihirap na paghinga ay isang pakikibaka, isang paalala ng sakit na dumadaloy sa kanya. Nakatayo si Hanzo sa di kalayuan, tumitibok ang kanyang puso ng mabilis habang pinagmamasdan ang mahina na estado ni Yasho. Mahigpit ang hawak niya sa isang bote ng alak habang papalapit. Binuksan niya ang takip ng bote at direktang ibinuhos sa tama ng baril ni Yasho. Ang matalim na pagbuhos ng alak ay nagpagising kay Yasho, at isang angle na daing ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog ng purong paghihirap na nagpapadala ng lamig sa gulugad ni Hanzo. Ang pagkakita kay Yasho na nagkamalay ay nagdudulot ng kisap ng pag-asa para kay Hanzo, ngunit mabilis itong lumabo nang mapansin niya ang lawak ng paghihirap ng kanyang kaibigan. Lumapit siya, may hawak na maliit na bote ng gamot, pilit na tinatanggal ang agwat sa pagitan nila. Hinikayat ni Hanzo si Yasho na uminom ng gamot, puno ng pagmamadali ang kanyang boses, ngunit si Yasho ay masyadong mahina, ang kanyang kamay ay hindi makataas upang salubungin ang pagsusumamo ni Hanzo. Si Ares at Nora ay walang magawa, malungkot ang kanilang mga ekspresyon habang nasasaksihan nila ang pakikibaka ni Hanzo. Mabigat sa kanilang puso ang makitang nasa ganoong kritikal na kalagayan ang kanilang kaibigan, isang pasanin na tila hindi nila matitinag. Si Hanzo, na nakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa, ay bumagsak sa sahig. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang ulo, ang pressure ng sitwasyon ang nagtutulak sa kanya sa desperasyon. Ang kanyang isip ay tumatakbo, naghahanap ng solusyon, isang paraan upang maibalik si Yasho mula sa normal na estado. Ang mga alaala ng payo ni Azaki ay lumalabas sa isipan ni Hanzo, patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang ideya ng paggawa ni Yasho na gustong masawi muli ay umaalingaw-ngaw, ngunit ito ay nag-iiwan kay Hanzo ng pakiramdam na mas nawala kaysa dati. Pumasok si Hideo sa club, isang pakiramdam ng layunin na nagtutulak sa kanyang mga aksyon habang ipinapahayag niya ang kanyang intensyon na sunduin si Hanzo. Mabilis na napunta ang kanyang mga tingin sa anyo pa rin ni Yasho, at ang kawalang paniwala ay bomb alert sa kanya. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang pagkamangha sa kaibigan ni Hanzo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Ares na nagpapaliwanag na nagboluntaryo siyang sumali sa organisasyon ng syndicate at ang misyon na ipaghiganti ang pinaslang na babae. Tinanong ni Hideo kung bakit itinago ni Hanzo ang mahalagang impormasyong ito sa kanyang sarili. Nag-alab ang galit ni Ares sa paghahayag na ito, at hinarap niya si Hanzo. Ang akusasyon ay nakabitin sa hangin habang hinihiling ni Ares na malaman kung bakit naramdaman ni Hanzo ang pangangailangan na itago ang isang mahalagang katotohanan. Iginiit niya na kung may sasabihin si Hanzo, dapat itong ituro kay Yasho, na muntik ng isakripisyo kahit ang kanyang buhay para sa kanya. Lalo pang pinakomplikado ni Hideo ang sitwasyon sa pagsasabing isa na sa kanila si Hanzo. Sa gitna ng tumitinding pagtatalo, unti-unting nagkamalay si Yasho. Ang kanyang puso ay lumubog habang nakikita niya si Hanzo na nakatayo kasama si Hideo, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, na sumasalamin sa kaguluhan ng mga kamakailang pangyayari. Ang sakit ng pagtataksil, kasama ang pisikal na paghihirap mula sa kanyang sugat, ay nalulula sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, si Ares na nahuli sa mga alaala ng mga naunang deklarasyon ni Azaki, ay biglang napansin ang paghihirap na sigaw ni Yasho.
Ang tunog ay tumatagos sa kaguluhan, na nakakakuha ng kanyang nagambalang atensyon. Sa isang iglap, nabubuo ang mist barrier sa paligid ni Yasho, na umiikot ng protektado sa paligid niya. Kusang kumilos ito, binubunot ang bala sa kanyang katawan. Nakahiga si Yasho sa sofa sa club, mahinang umuungal habang dinadamdam niya ang mga alon ng sakit. Ang kanyang katawan ay mabigat, nabibigatan sa dami ng kanyang mga pinsala at mga araw na ginugol sa kawalan ng malay. Nakatayo si Nora sa malapit, tinitingnan sina Ms. Hido, Yutomo, at Aris, at nagkomento sa kung paano naging ganito si Yasho sa loob ng buong 5 araw, ganap na hindi tumutugon. Si Yutomo, na hindi may tago ang kanyang kawalang kasiyahan ay sumabat na nagpahayag ng kanyang damdamin tungkol kay Azaki. Napag-isipan niyang kakaiba na si Azaki ay nagtitipon ng isang grupo ng mga kabataan para lamang iwanan sila ng walang paliwanag. Habang ibinabahagi ng grupo ang kanilang mga iniisip, si Yasho ay nananatiling nakulong sa manipis na ulap ng kawalan ng malay. Gayunpaman, sa kalaliman ng kanyang pagkakatulog, isang pangunahing pagnanais ang pumukaw, isang gutom na nangangailangan na matugunan. Ang amoy ng lahat ng pagkain sa club ay nakakakuha ng kanyang kamalayan, kahit na sa kanyang walang malay na estado. Sa isang reflexive na tugon sa labis na gutom, ang kapangyarihan ni Yasho ay lumakas na nagpapakita bilang isang malaking mist na bumabalot sa nakapaligid na pagkain. Umiikot at mabilis na gumagalaw ang mist habang sinisip-sip nito ang lahat ng nasa daan nito, na inilalabas ang mga sustansya sa kanyang katawan ng may desperadong kahusayan. Kasing bilis ng pagsisimula nito, ang pagdagsa ng enerhiya ay kumukupas, at nakatulog muli si Yasho, busog ngunit malayo pa rin sa paggaling. Pinagmamasdan ni Nora ang eksena, pinagsasama-sama ang mga implikasyon ng mga aksyon ni Yasho. Napagpasyahan niya na ang kapangyarihan ni Yasho ay likas na gumagana, upang sumipsip ng mga sustansya sa isang desperadong pagtatangka na kumapit sa buhay. Ang sakit at lagnat ay lumalabo sa pagitan ng kasalukuyan at nakaraan, habang ang kamalayan ni Yasho ay lumilipat sa isang matagal nang nakabaon na alaala. Ang eksena ay naglahad ng lubos na malinaw, isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa tabi ng higaan ng kanyang ina, pinapanood ang kanyang paghihirap sa bawat paghinga. Ang lamang sa desperadong paghawak ng kanyang ama sa kamay ng kanyang ina ay tumatagos sa panahon, isang sandali ng pag-ibig na malapit nang mauwi sa trahedya. Ang mahinang pagtiyak ng kanyang ina ay umaalingaw sa mga taon na pinigilan ng mga alaala, na naputol habang si Yasho ay marahas na bumalik sa kamalayan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaupo ng tuwid sa sofa ng club, ang kanyang katawan ay gumagalaw sa isang imposibleng lakas na nagpapagaling sa kanyang kritikal na kondisyon. Ang biglaang paglilipat ay nagiiwan sa kanya na nahihilo, at ang kanyang ulo ay nababalisa sa mga nakalimutang imahe. Sa bintana, isang malayong Ferris wheel ang nag-trigger ng isa pang alaala, isang malungkot na batang lalaki sa kanyang kwarto, na naghahanap ng kaganhawahan sa mga umiikot na ilaw. Ang nakaraan ay patuloy na naiisip sa kasalukuyan, habang ang nanghihinang braso ni Yasho ay bumagsak sa isang bote ng tubig. Ang simpleng tunog ng tubig na tumama sa sahig ay nagiging isang susi na nagbubukas ng isa pang mapangwasak na alaala. Ang pagubo ng kanyang ina ay muling pumupuno sa kanyang mga tainga ng marahas at walang katapusan. Nakaupo ang batang si Yasho na naninigas, walang magawa, habang binabalingan siya nito. Ang malinis na puti ng kanyang damit ay dahan-daang nabahira ng pula, isang tanawin na sumusunog sa kanyang isip. Lalong tumindi ang alaala nang pumasok ang kanyang ama sa silid, ang kanyang desperadong pagmamadali upang maabot ang kanyang asawa ay nagpapadala sa batang Yasho na bumagsak sa dingding. Ang pisikal na sakit ng sandaling iyon ay sumasalamin sa kanyang kasalukuyang sugat, ngunit ang emosyonal na sugat ay mas malalim. Ang ganap na pagwawalang bahala ng kanyang ama sa kanyang presensya, ang kanyang pag-iral ay natabunan ng kritikal na kalagayan ng kanyang ina. Ang sigaw ng sakit ng batang Yasho ay hindi naririnig, hindi kinikilala, nawala sa kaguluhan ng lumalalang kalusugan ng kanyang ina. Ngayon, nakaupo sa club room, hawak-hawak ni Yasho ang kanyang ulo habang sinasalakay siya ng mga alaalang ito. Ang sakit ng kanyang sugat sa baril ay humahalo sa kirot ng mga muling pagbabalik tanaw na ito, na nagiiwan sa kanya na nagpupumilit na maunawaan ang kanilang biglaang pagpapakita. Paikot-ikot si Yasho sa silid, ang kanyang isipan ay isang ipoypo ng pagkalito habang sinusubukan niyang bigyang kahulugan ang mga alaala na umusbong, na labis na nakakadismaya sa kanya.
Ang bawat hakbang ay mabigat sa bigat ng kanyang nakaraan, at nahanap niya ang kanyang sarili na patungo sa refrigerator ng club, na nag-trigger ng isa pang flashback na nagdadala sa kanyang pagkabata. Sa alaalang ito, ang isang batang Yasho ay nakatayo sa harap ng refrigerator, katulad ng nasa harap niya ngayon, na nakatingin sa loob na may bakanteng mga mata. Sa tabi ng paningin ng walang laman na cup noodles at mga nakakalat na bote ng beer ay sumalubong sa kanya. Si Nora, na napansin ang mali-mali na kilos ni Yasho, ay tinawag siya. Nagtatanong siya, ano ang mali? Ngunit nawala si Yasho sa nakaraan, hindi makatugon. Muling nagbabago ang alaala, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa parke, pinapanood ang isang tren na dumaraan na may hiwalay na tingin. Ang dagandong ay humihila sa kanya mula sa kanyang pag-iisip, ngunit mabilis itong natabunan ng malayong ingay ng elevator ng club na gumagana. Ang ingay na ito ay nagiging pintuan sa isa pang alaala, at muli niyang nakita ang kanyang sarili bilang isang bata, na binubuksan ang pinto sa silid ng kanyang ina. Narinig niya ang boses ng kanyang ama, puno ng emosyon na hindi niya lubos maisip. Ipinagtapat ng kanyang ama na sa una ay ayaw niya ng anak, at ang puso ni Yasho ay lumubog sa paghahayag. Natigilan siya, nakikinig sa mahina ngunit mapagmahal na tugon ng kanyang ina, ang kanilang anak ay patunay na siya ay buhay. Ang simpleng pahayag na ito ay tumama sa batang Yasho na parang kidlat, na pinupuno siya ng magkahalong kalituhan at desperadong pananabik para sa pag-aproba. Biglang natunaw ang mga alaala, at napabalikwas si Yasho sa kasalukuyan sa boses ni Nora na tumatawag sa kanya. Kumurap siya, sapat na ang pag-angat ng mist para makita niya si Hanzo na nakatayo sa harapan niya, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Lumingon si Nora kay Hanzo at kay Yasho, isang mabigat na katahimikan na nakasabit sa hangin habang inamin niya na iniisip niya kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Ang sagot ay lumalabas ng malinaw, gusto niyang bisitahin si Yasho. Sinulyapan ni Hanzo ang pinto bago ibinalik ang atensyon kay Yasho. Inanunsyo niya na aalis na siya, ngunit naputol ang kanyang mga salita nang biglang sumigaw si Yasho sa sakit, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo na parang sinusubukang hawakan ito. Si Ares ay napatingin, nababahala, habang si Yasho ay bumangon sa paghihirap. Ang sakit ay nananaig kay Yasho, at sa gulo ng kanyang isipan, ang mga alaala ay lumalabas, madilim at nakakatakot. Naalala niya ang isang pagkakataon na ang galit ng kanyang ama ay makikita sa marahas na galaw, ang uri na nag-iiwan ng mga peklat na mas malalim kaysa anumang pisikal na sugat. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang bata, walang magawa at natatakot, habang ang kanyang ama ay mahigpit na humahawak sa kanyang buhok, hila-hila siya sa buong silid. Masakit na bumungad ang alaala. Naramdaman ng batang Yasho ang malamig na pader na dumidiin sa kanya, habang siya ay itinapon sa isang puwersa na may mabigat na hininga mula sa kanyang mga baga. Sa sandaling iyon, ang memorya ay nagiging hilaw at visceral. Ang kanyang ama ay nakaharap sa kanya, isang figure ng galit at pangingibabaw, na nagpapakawalan ng kanyang galit habang walang awa niyang pinahirapan siya. Habang nawawala ang alaala, si Yasho ay itinulak pabalik sa kasalukuyan, nasa sofa pa rin ng club, nanginginig ang kanyang katawan sa mga aftershocks ng parehong sakit at memorya. Hingal na hingal siya, umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga alingaw-ngaw ng kanyang nakaraan, at naiwan siyang nakikipagbuno sa kalituhan at dalamhati na umiikot sa kanyang paligid. Habang dumadaloy ang mga alaala sa isipan ni Yasho, matangkad at walang humpay, pilit niyang inilalahad ang mga pira-pirasong imahe na bumabagabag sa kanya. Ang bawat detalye ay umaagos na parang lagaslas ng tubig, at siya ay bumaling sa isang kwago, desperado na ay kanekta ang mga piraso. Inilalarawan niya ang Ferris wheel na napakalaki sa kanyang mga alaala, ang makulay na mga kulay ng amusement park, at ang iconic na octopus slide na kakaiba sa nakapalibot na housing complex. Si Ares ay nakikinig ng mabuti, pinagsasama-sama ang puzzle. Habang ang hininga ni Yasho ay masyadong mabigat, ang mga imahe ay pamilyar sa kanya, na nag-aapoy ng isang kisap mata ng pagkilala. Napagtanto niya na maaari lamang itong maging isang Bono amusement park. Nagmamasid si Hanzo, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala habang papalapit siya at tinatanong si Yasho kung ano ang balak niyang gawin sa bagong linaw na ito. Sa determinasyon na nag-aapoy sa loob niya, tumayo si Yasho, isang nagninangas na determinasyon na nag-aalab sa kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit na dumadaloy sa kanyang katawan, ipinahayag niya ang kanyang intensyon na pumunta sa amusement park, upang harapin ang mga alaala na bumabagabag sa kanya, at simulan ang pag-alis sa gulo ng mga emosyon na nagbabantang magapi sa kanya.
Nag-aalok si Ares na ihatid si Yasho sa parke matapos hindi siya mapigilan sa pagpunta. Habang dinadalaw ni Yasho ang mga alaala at katotohanan, binalikan niya ang isa sa kanyang pinakamadilim na sandali. Ang kanyang ina, mahina at humihingal, ay kumapit sa kanya ng may mahigpit na pagkakahawak na nakadarama ng desperasyon at pagmamahal. Ang dugo ay umaagos mula sa kanyang bibig, nabahiran ang kanyang damit, at ang kanyang mga paghinga ay lalong nahihirapan. Mahina ang yakap nito sa kanya, pero kumakapit siya na parang natatakot na bumitaw. Sa labas ng kotse, pinagmamasdan ni Ares si Yasho habang ang kanyang mukha ay namumutla sa kanyang pagtulog, ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Habang kumukurap-kurap si Yasho sa alaala, nakita niyang basang-basa ang kanyang sarili sa pawis, naninikip ang kanyang katawan sa bigat ng nakaraan. Habang siya ay gumagalaw, dama po ang kanyang mga mata sa isang pamilyar na bagay, ang matayog na Ferris wheel mula sa kanyang mga alaala sa pagkabata. Ang paningin nito ay humihila sa kanya sa isa pang flash ng memorya, raw at visceral. Dugo, napakaraming dugo ang pumupuno sa kanyang paningin, tumatagos sa lahat, isang nakakabigla na replay ng mga huling sandali ng kanyang ina. Hindi nagtagal, nagpakita si Hanzo kasama si Hideo, na nasubaybayan ang dalawa. Lumapit siya kay Yasho, na halatang nanginginig pa rin. Sinubukan ni Hanzo na sukatin ang kanyang kalagayan at malumanay na nagtanong kung ano ang nararamdaman ni Yasho, ngunit hindi tumugon si Yasho sa tanong, ang kanyang ekspresyon ay may halong pagkalito at sakit. Nakatayo si Ares sa harap ng pinto, tumalsik ang dugo sa ibabaw nito, at ang paningin ay nagpapadala ng panibagong pagkirot sa isip ni Yasho. Si Hideo, na sinusubukang alisin ang kabigatan, ay nagsabi kay Yasho na kung ang pag-alala ay nagdudulot sa kanya ng labis na sakit, dapat na lamang niyang ihinto ang pagsubok. Mabilis na sumabad si Ares, ipinagtatanggol ang pangangailangan ni Yasho na alisan ng takip ang kanyang nakaraan. Naniniwala siyang natural lamang na naisin na pagsamasamahin ang nawala, na maunawaan ang mga karanasang humubog sa kanya. Ngunit tumanggi si Yasho, at iginiit niya na kung maayos lamang ang kanyang isipan, kung mapapawi ang kaguluhan sa loob niya, kung gayon ay maaari niyang mahanap muli ang kanyang lugar sa kanila, sa kanyang mga magulang na wala ng buhay. Nagmamadaling lumabas sina Yasho, Hanzo, at Ares habang nakatingin sila sa isang desperadong lalaki na malapit nang wakasan ang kanyang buhay. Lumingon si Hanzo kay Ares, nagtatanong kung maaari niyang matukoy ang lokasyon ng lalaki batay sa nanginginig na footage ng video na natanggap nila. Ipinaliwanag niya ngayon na nililimitahan ng mga anggulo ang kanilang mga posibilidad, ngunit sa lalong madaling panahon ay hinuhusgahan nila na ang lalaki ay dapat na nasa overpass. Pagdating nila, ang paningin ng lalaking tumatakbo sa gilid ng overpass ay nagpapadala ng isang alon ng pagkaapurahan sa kanila. Si Yasho at Hanzo ay tumakbo patungo sa kanya, ang kanilang mga puso ay tumitibok kasabay ng paparating na tren. Sila ay sumisigaw, ngunit ang lalaki, na nawala sa kanyang kawalan ng pag-asa, ay sumisigaw na ang kasawian ang kanyang tanging pagtakas. Ang mga salita ay tumama kay Yasho na parang sledgehammer, na nag-trigger ng baha ng mga alaala na dumadaloy sa kanya, matalas at matangkad. Ibinalik siya sa kanyang pagkabata, ang kanyang nakababatang sarili ay nakatayo sa takot habang nasasaksihan niya ang isang nakakatakot na eksenang naganap sa kanyang harapan. Ang kanyang ama, na natupok ng galit at kawalan ng pag-asa, ay humawak ng kutsilyo, ang talem ay kumikinang na nagbabanta sa madilim na liwanag. Si Yasho ay nanonood sa dilat na takot habang ang kanyang ama ay bumubulong na dapat siyang masawi upang tapusin ang lahat. Ang mga salitang iyon ay pumilipat na parang kutsilyo sa puso ni Yasho. Nababalot siya ng takot habang tinatanong ng kanyang ama kung bakit siya tatawagan ng kanyang ina na patunay ng kanyang pag-iral. Ang desperasyon sa boses ng kanyang ama ay nagpapadala ng panginginig sa gulugod ni Yasho. Kung wala siya, walang saysay na mabuhay ang alinman sa kanila, bulong niya, naghahanda sa pag-ugoy ng kutsilyo. Pidgel ang hininga ni Yasho, nanginginig ang kanyang maliit na frame, na naghahanda ang kanyang ama na iindayog ang kutsilyo sa hangin. Damanak ang dugo, ngunit walang sakit na nararamdaman si Yasho, tanging pagkabigla. Sa isang segundo, ang kanyang ina, mahina ngunit matapang, ay pumasok sa silid, dala ng pagmamahal at desperasyon. Pumagitna siya, tinanggap ang atake na para sa kanyang anak. Ibinaba ng ama ang patalim, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ang hiyaw niya ng panghihinayang, sumisigaw kung hindi lang ipinanganak ang kanyang anak. Napuno ng iyak ni Yasho ang silid, isang hilaw na pagpapahayag ng takot at dalamhati na tumatagos sa kaguluhan.
Pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, unang kumikilos ang kanyang kapangyarihan, umiikot ang mist na protektado sa kanyang paligid, pinoprotektahan siya mula sa sakit at kilabot na bumabalot sa kanyang murang buhay, at sa huli ay pinaslang ang kanyang sariling ama sa isang iglap. Bumalik siya sa realidad, bumagsak sa lupa habang nagawa ni Ares na iligtas ang lalaki mula sa pagtalon. Habang nagpapahinga sila, nakaramdam si Yasho ng pagbabago sa kanyang sarili. Naaalala niya ang Ferris wheel, ang pagtawa, at ang mapagmahal na salita ng kanyang ina na humihimok sa kanya na mabuhay. Dahan-dahan niyang idiniin ang kanyang ulo, ang sakit na minsang lumamon sa kanya ay nagsimulang maglaho. Isang ngiti ang nabuo sa kanyang bibig. Si Ares na curious, ay nagtanong kung gusto niyang bumalik sa kanilang bahay, ngunit umiling si Yasho. Isang malambot na determinasyon sa kanyang boses, ipinaliwanag niya na nakabalik na siya sa lugar na iyon, hindi na niya kailangang balikan ang nakaraan. Si Yasho, Ares, at si Nora ay nakahanap ng ilang sandali upang magpahinga habang ang mga pulis ay nagkukumpulan sa club, na nagpahayag na kailangan nilang magsagawa ng paghahanap sa opisina. Ang kapaligiran ay kumapal sa pag-igting habang ang mga opisyal ay nagsimulang halongkatin ang lugar, walang ingat na itinatapon ang mga bagay. Si Ares ay sumulyap sa kaguluhan at nagtatanong kung bakit nila ginagalugad ang opisina ng club. Tumugon ang pulisya na kailangan nilang maghanap ng ebidensya na may kaugnayan sa pagkasawi ni Ms. Hido, isang paghahayag na ikinagulat ng lahat. Ang gravity ng sitwasyon ay lumubog nang malaman nila na si Ms. Hido ay naiulat na binaril ni Nakamura. Si Hanzo, na hindi mapigilan ang kanyang pagkalito, ay tinanong ang pulisya tungkol sa mga implikasyon ng kanilang pahayag. Bago siya makatapos, sumingit si Yasho, na halos tumugon na si Nakamura ang bumaril kay Ms. Hido. Si Ares na dismayado sa kawalan ng kailanawan, ay nagtatanong kung ano ang pakikilahok ng kanilang club sa lahat ng ito. Ipinaalam sa kanila ng pulisya na sinabi ni Nakamura na siya ay nasa ilalim ng kontrol ni Tyrone, at iminumungkahi na si Tyrone at Azaki ay isang tao lamang. Nagpapalitan ng tingin ang koponan, baka sa kanilang mga mukha ang kawalan ng paniniwala habang sinusubukan nilang pabulaanan ang mga akusasyon. Nagtatalo sila na kilala nila si Azaki at nakatagpo si Tyrone mismo, iginiit na ang kanilang pag-unawa sa sitwasyon ay sumasalungat sa patuto ni Nakamura. Gayunpaman, ang pulisya ay nananatiling matatag na tumatangging magbunyag ng anumang karagdagang impormasyon. Pagkatapos ng paghahanap, sinabi ni Yasho na mas malinis ang pakiramdam ng opisina pagkatapos ng paghahanap. Si Ares na may lumalagong pagkadismaya, ay nagsabi na hindi sila maaaring umupo na lamang at walang gawin. Ang mga miyembro ng club ay nagtitipon upang pag-usapan ang nakakagulat na balita tungkol sa pagkasawi ni Ms. Hido, at ang sinasabing pagkakakilanlan ni Azaki bilang Tyrone. Si Hanzo, na sumulyap kay Yasho, na casual na kumakain ng merienda, ay iginiit na dapat niyang isipin ang sitwasyon. Si Yasho ay tumugon, itinuturo na kung kahit ang henyong si Nora ay walang alam, paano niya malalaman ang anumang bagay. Determinado na mangalap ng karagdagang impormasyon, si Nora ay nagtap sa feed ng radyo ng pulisya sa kanyang laptop. Habang pinapatakbo niya ito, lumalabas sa screen ang nakakatakot na figure ni Tyrone, na nagpapahayag ng pagkadismaya na nakaupo pa rin sila habang tumatakbo ang orasan. Mabilis na nagtatanong si Ares sa pinagmulan ng signal, ngunit tiniyak sa kanya ni Nora na sinusubaybayan niya ito. Inihayag ni Tyrone na si Azaki ay nahuli ng pulisya, at pinaghihinalaang siya ang tunay na Tyrone sa likod ng kamakailang pag-atake ng tulisan. Inaangkin ni Hanzo na siya ay nasa loob na ng kanyang vessel, ang mismong eroplanong inilaan para sa pag-atake. Lumipat ang screen upang ipakita si Azaki, na nakulong sa tabi ni Tyrone. Binigyan niya sila ng ultimatum kung iligtas nila si Azaki bago lumubog ang araw, mananalo sila, kung hindi, mahaharap si Azaki sa isang malungkot na kapalaran, maaaring sumanib sa kanya or maging isang sisidlan para sa kanyang kapangyarihan. Si Nora ay agad na pumasok sa trabaho, na naghahanap ng pinakamabilis na ruta patungo kay Azaki, habang ang iba sa koponan ay naghahanda sa kanilang sarili para sa pag-atake. Si Yasho, pakiramdam na wala sa lugar sa gitna ng maigting na paghahanda, ay iginiit na hindi nila siya dapat iwanan. Upang mapagan ang kanyang isip, inihayag ni Nora ang isang storage area na puno ng kanyang mga paboritong merienda, na nagbibigay sa kanya ng ilang sandali ng pagkagambala. Habang sila ay nasa sa kotse, nagpapaalala si Ares sa lahat na wala si Azaki, Nakamura, at Ms. Hido para suportahan sila, ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala silang magagawa.
Nawalan ng pasensya si Yasho at sinabi kay Ares na alam na nila ito, at hinihimok silang kumilos. Dumating sila sa shuttle na nagbibigay ng akses sa eroplano, at kontrolado ito ni Nora mula sa opisina. Gayunpaman, ang isang pakiramdam ng foreboding ay nananatili kay Hanzo at Ares, habang napagtanto nila na ang mga bagay ay tila napakadali. Pinaghihinalaan nila ang isang bitag na ihanda. Si Yasho, na sabik na magpatuloy, ay nagsabi sa kanila na maghintay. Nang siya ay tumalikod, pinalibutan sila ng mga pulis na sinasabing alam nilang nakikipagtulungan sila kay Azaki. Sumisigaw si Ares na tumakbo si Yasho, tiwala sa kanyang kapangyarihan, ngunit tumanggi si Yasho na iwanan ang kanyang mga kaibigan. Bago lumaki ang sitwasyon, dumating sina Katsuda at Yami sa pinangyarihan, kasama si Yami na nagpaputok ng pandikit sa pinakamalapit na mga pulis upang hindi sila makakilos. Pinabagsak ni Hanzo ang isang pares ng mga opisyal, na armado ng baril, at mabilis nilang sinundan sina Katsuda at Yami patungo sa shuttle. Si Yasho, nalilito, ay nagtanong kung bakit galit na galit ang lahat na nagudyok kay Yami na mahinahong ipaliwanag na inaayos ni Tyrone ang lahat mula sa likod ng eksena. Binalaan sila ni Katsuda na mas maraming pulis ang papalapit na humantong sa grupo na maghiwa-hiwalay at magtago sa mga kalapit na sulok. Inutusan ni Ares sina Katsuda at Yami na manatili sa tabi niya at bumili ng oras, habang hinihimok niya sina Hanzo at Yasho na magpatuloy sa shuttle, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagliligtas kay Azaki. Gamit ang kanyang grappling hook, sinigurado ni Yasho ang isang linya sa isa sa mga bintana ng gusali, na sumisira at pinayagan si Hanzo na sumunod. Habang nilalalakbay nila ang mahirap na sitwasyon, inosenteng sinabi ni Yasho na kung nasa taas si Azaki, dapat lang siyang tumalon pababa upang maligtas. Pagkatapos ay tinanong niya kung karapat-dapat bang iligtas si Azaki, kung isasaalang-alang ang matagal na galit ni Hanzo sa kanya. Saglit na nagmuni-muni si Hanzo bago ipaliwanag na napakalaki ng naibigay ni Azaki sa kanya, at nakaramdam siya ng matinding obligasyon na suklian ang kabaitang iyon kapag kaya niya. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakita na nila ang shuttle sa di kalayuan. Inutusan sila ni Nora na tumigil muna at tingnan kung may mga bitag na itinakda si Tyrone. Gayunpaman, tiniyak ni Yasho kay Hanzo na magiging ligtas siya hanggat nananatili siyang malapit sa kanya. Nang magsimulang umakyat ang shuttle, bigla itong sumabog, na sinira ang gusali kung saan nakatayo sina Yasho at Hanzo sa isang nagninangas na putok. Habang patuloy na umuulan ang mga debris sa gumuguhong gusali, natagpuan ni Yasho ang kanyang sarili na nahiwalay kay Hanzo. Isang tipak ng bubog ang nahulog mula sa itaas, bigla siyang nataman at nasugatan. Napuno ng guilt si Yasho at nagtataka kung siya ba ang naging sanhi ng pagsabog ng shuttle, ngunit mabilis na tiniyak ni Hanzo na hindi niya ito kasalanan. Pagkatapos ay ipinaalala ni Yasho kay Hanzo ang tungkol sa eroplanong nakita nila sa ibaba. Sa kabila ng pagtutol ni Nora sa kanilang walang habas na plano, ang dalawa ay nagtungo sa labasan. Habang nilalalakbay nila ang kaguluhan, nakaharap sila ng isang robotak na bantay na nagpaputok sa kanila. Sinusubukan nilang takasan ito, ngunit napigilan lamang ng isa pang robot. Si Yasho ay likas na ginagamit ang kanyang mist para protektahan sila, habang si Hanzo ay gumagawa ng isang madiskarteng pag-urong. Hinikayat ni Yasho si Hanzo na magpatuloy dahil maaari niyang masangga ang mga putok ng baril at hindi siya masasawi mula sa mga ito. Ilang sandali pa, dumating si Hanzo sa eroplano, at tumakbo si Yasho patungo dito. Nagtutulungan sila upang paliparin ang eroplano sa lupa, ngunit ang boses ng pulis ay kumaluskod sa mga loudspeaker, nagbabala sa kanila na kung magpapatuloy sila, sina Yami, Katsuda, at Ares ay masasaktan. Sa isang split-second na desisyon, tumalon si Yasho mula sa bubong, dinala ang robot kasama niya. Ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang sugpuin ang kanyang pagkahulog, ligtas na lumapag habang iniistorbo ang pulis gamit ang mga robot na naging dahilan upang ilipat nito ang atensyon palayo sa kanyang mga kaibigan. Ang sumunod na kaguluhan ay nagpipilit sa pulis na tumakas na nagbibigay sa koponan ng maikling sandali upang muling magsama-sama. Habang sila ay nagtitipon sa isang sulok, ipinahayag ni Nora na matagumpay niyang nahak ang mga pangunahing sistema ng eroplano kung saan matatagpuan sina Tyrone at Azaki, at ito ay patungo na sa kanilang posisyon. Biglang pinaputukan ng mga pulis ang grupo, ngunit humakbang si Yasho, handang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Biglang dumating ang totoong pulis, itinutok ang mga baril sa mga impostor na mabilis na umatras.
Sa gitna ng kaguluhang ito, nagawa nilang makipag-ugnayan kay Azaki. Ang kanyang tinig ay lumalabas, mahinahon ngunit matatag, na nagsasabi sa kanila na huminto, dahil ang mga matatanda ang dapat magprotekta sa mga bata. Nang bumaon ang bigat ng kanyang mga salita, muling tumaas ang eroplano, at iniulat ni Nora na pinutol ni Azaki ang lahat ng linya ng komunikasyon, na epektibong pinahinto ang kanyang hack. Pagkatapos ay sumingit si Yutomo, na nagmumungkahi na sa layo nito, maaari nilang gamitin ang launchpad sa pasilidad bilang tirador. Hinablot ni Hanzo ang motorsiklo ni Katsuda nang walang pag-aalinlangan. Sumunod si Yasho, ngunit pagdating niya sa elevator, tiyak na isinara ni Hanzo ang mga pinto, hindi pinapasok si Yasho. Si Yasho, na naiwan ni Hanzo, ay sumisigaw ng kanyang pangalan sa desperasyon, nakatutok ang mga mata sa eroplano kung saan pinaniniwalaan niyang naruroon ang kanyang kaibigan. Mabilis siyang nakipag-ugnayan sa grupo, nakikiusap na ipadala din siya. Ilang sandali pa, dumating si Yutomo kasama ang moon excavator, handang ihatid si Yasho sa launchpad. Sumakay siya sa sasakyan at kinabit ang kanyang seatbelt habang ina-activate ni Nora ang launchpad. Ang moon excavator ay naglulunsad sa kalangitan. Ang adrenaline rush ay natatabunan ng mabigat na pagdurugo na nararanasan ni Yasho kahit na walang nakakapansin sa kanyang mga pinsala. Nang marating niya ang eroplano at lumabas sa excavator, nagpakawala siya ng masakit na daing na nag-iiwan ng bakas ng madugong mga bakas sa likod niya. Pagkatapos ay iniskan niya ang paligid para kay Hanzo. Nang makita niya ang isang mas maliit na eroplano na pababa, na nagpapahiwatig na si Hanzo or si Azaki ay nasa panganib. Siya ay dumating lamang upang makita si Tyrone na nakatutok ang kanyang baril kay Hanzo na nag-udyok sa kanya na sumigaw para sa kanyang kaibigan. Si Yasho ay sumugod kay Hanzo na nagdulot ng isang suntok na nagpapadala ng malinaw na mensahe ng galit sa pag-iwan sa kanya pagkatapos ng isang pangako. Nanginginig ang eroplano sa tindi ng sandaling iyon, na naging sanhi ng pagdaus-dos ng dalawa sa lupa. Habang binubuksan ni Hanzo ang kanyang mga mata, nakita niya si Yasho na sinasakal ni Tyrone, na nagpapahayag ng kanyang awa para kay Yasho, tinutuya siya tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahang kontrolin ang kanyang sariling kapangyarihan. Sa kabila ng panganib, hinimok ni Yasho si Hanzo na tumuon sa kaaway at huwag mag-alala tungkol sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya na kailangang gawin ni Hanzo ang kanyang itinakda upang magawa at hindi magpigil, iginiit na hindi siya masasawi. Habang si Hanzo ay naghahanda na magpaputok ng kanyang baril, si Azaki ay pumasok sa bintana, na kinokontrol ang sitwasyon. Marahas na nanginig ang eroplano, nawala ng balanse ang lahat. Natagpuan ni Yasho ang kanyang sarili na bumagsak sa hangin, ang mga debris ay bumabagsak sa paligid niya. Inabot niya ang kamay ni Hanzo sa isang desperadong pagtatangka. Ina-activate ni Hanzo ang kanyang grappling hook sa kalagitnaan ng ere, na kumukonekta kay Yasho. Nilapitan niya ang sarili hanggang sa tuluyang magkahawak ang mga kamay nila. Humingi ng paumanhin si Hanzo, hindi natupad ang kanyang pangako ng pagpaslang kay Yasho, ngunit hindi bababa sa maaari nilang harapin ang kasawian ng magkasama. Gamaan ang pakiramdam ni Yasho, at nakadama siya ng kapayapaan sa kanilang pinagsasaluhang kapalaran. Gayunpaman, sa isang biglaang eksena, ang mist ni Yasho ay nag-activate sa isang malakas na blast, at ang dalawa ay bumagsak sa karagatan sa ibaba. Nawalan ng malay si Yasho habang nilalamon siya ng tubig. Makalipas ang ilang buwan, ipinagdiriwang ni Ares ang kanyang graduation, habang naghahanda sina Yasho at Hanzo para sa kanilang susunod na misyon sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Boy Detectives Club. Tinanong ni Hanzo si Yasho tungkol sa kanyang nananatiling kapangyarihan, at sinasalamin ni Yasho ang kanyang pagtanggap sa kung sino siya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makita nila ang isang kabataang nag-iisip na paslangin ang sariling buhay. Sinabi ni Yasho sa lalaki na kung talagang gusto niyang wakasan ang kanyang buhay, ito ay isang madaling pagpipilian. Samantala, humakbang pasulong si Hanzo, na nagpaabot ng imbitasyon na sumali sa kanilang club, na nagpapaalala kung paano niya inimbitahan si Yasho. Habang hinihintay nila ang tugon ng lalaki, nagbigay si Yasho ng huling tanong, na hinahamon siyang magpasya kung pipiliin niyang mabuhay or masawi.